Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 61 hanggang 80. Kabanata 61. Ang iyong mga salita ay nagpapadali para sa iba na hindi maunawaan ang aming relasyon, bulong ni Wendy. Hindi magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. I mean what I say, and you know it too, pagsang-ayon ni Jasper. Hoy, hindi ka pa handa. Ikaw, paano mo nasasabi yan? Ano ang kailangan kong ihanda? Ang ibig kong sabihin ay dapat kang tumuon sa iyong trabaho sa tabi ko sa halip na mag-isip tungkol sa mga relasyon. Bilang boss, ayoko na laging may iniisip na ibang lalaki ang sekretary ko. Pumunta ka sa impyerno. Kuwit-kuwit. Alas 5 ng gabi, Sheraton Hotel. Bilang isa sa mga unang kumpol ng Western hotel chain sa probinsya, hindi kayang pumunta ng mga ordinaryong tao sa Sheraton. Maraming tao ang nagtataglay ng matinding pagkamausisa at paghanga sa marangyang 5-star hotel na ito. Unti-unting huminto ang Bentley ni Jasper sa harap ng entrance ng hotel. Pagkababa ng sasakyan at pagkahagis ng susi sa bellboy, nakatanggap si Jasper ng tawag mula kay John. Mr. Lane, nasa Orchid Chamber kami. Naghihintay sa iyo ang lahat. Napatingin si Jasper sa oras at ngumisi. Nasa room 407 ako sa ibaba. Aakyat ako pagkatapos makipag-usap sa ilang tao. 407. Sige, hinihintay ka namin, nakangiting sabi ni John. Pagkababa ng tawag, sabay na pumasok sina Jasper at Wendy sa lobby ng hotel. Bagamat ang Sheraton ay lubhang maluho para sa mga tao sa kasalukuyang panahon, ito ay masyadong makaluma para sa isang taong nakakita ng aesthetics 20 taon sa hinaharap. I should get involved in the hotel industry next. Wala sa mga hotel sa kasalukuyan ang kapansin-pansin, casual na sabi ni Jasper. Sanay na si Wendy sa kakaibang pag-iisip ni Jasper. Magsasalita pa sana siya, may isang pamilyar na babae ang bumungad sa kanilang dalawa. Wendy Schuler, gulat na sabi ng babae. Napangiti si Wendy. Ikaw ba si Queenie Clint? Halos hindi na kita makilala, sabi niya. Ang mukha ni Queenie ay mabait at medyo maganda. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ay namutla kumpara kay Wendy. Sa kabila nito, may pinong kilos si Queenie. Naalala rin siya ni Jasper, siya ay isang mataas na pinag-aralan at magandang asal na babae. Nagbihis na si Queenie para sa reunion event ngayon. Binili niya ang kanyang damit hindi pa gaanong katagal at bagay na bagay ito sa kanya. Akala ko hindi ka nasasama. Tuwang-tuwa nang makita si Wendy, naglakad si Queenie at nagpatuloy sa pagsasalita. Wala akong choice, isa-isa kayong tumatawag sa akin. Kailangan kong pumunta kahit anong mangyari. Ito si Jasper Lane. Naaalala mo pa ba siya? Nang marinig ang sinabi ni Wendy, tumingin si Queenie kay Jasper. Matagal niyang pinag-isipan ito bago umiling. Masyadong matagal na, hindi ko na maalala, awkward niyang sabi. Hindi rin pinansin ni Jasper. Tumawa siya. 10 taon na ang lumipas sa isang tisap mata. Normal lang na hindi mo maalala, he said. Hindi na masyadong inisip ni Queenie ang sinabi ni Jasper. Alam mo ba, mayroong isang napakahusay na stock speculator sa aming klase. Si Ivan Larson ay nakakuha ng 700,000 hanggang $800,000 mula sa stock market ngayong taon lamang. Siya ang nagbayad para sa reunion event ngayon, masayang sabi niya kay Wendy. Nasa kwarto siya sa itaas na sinasabi sa lahat ang tungkol sa basics ng stocks. Tara na dali, maaari tayong makakuha ng ilang mga tip at kumita ng malaking halaga. Sabi ni Queenie. Pagkatapos ay hinailan niya si Wendy sa itaas kasama niya. Pagtingin kay Jasper, na may malabong ngiti sa mukha, napangiti si Wendy ng mapang-asar. Sinong stock speculator ang maihahambing kay Jasper? Si Ivan ay punong-puno ng kanyang sarili pagkatapos kumita ng 700,000 hanggang 800,000 dolyares. Nagsagawa pa siya ng reunion event para magpakitang gilas.
Hindi niya alam kung gaano siya nalampasan ni Jasper sa achievement. Pagdating sa kwarto sa itaas, narinig ni Jasper ang boses ng isang mayabang na binata bago pa man pumasok. Kaya nga sinabi ko na clueless kayo. Kung gusto mong matutunan kung paano mag-trade ng stocks, matuto ka sa akin. Kumita ako ng hanggang $800,000 sa isang taon. Hindi ka man lang kumita ng ganoon kalaki sa loob ng 10 taon. Kung hindi tayo magkaklase, hindi ko kayo bibigyan ng ganitong pagkakataon. Ikaw ba ang tawag sa akin ng mga tao sa labas? Tinatawag nila akong King of Stocks. Sa sandaling iyon, tinulak ni Queenie ang pinto. Tingnan mo kung sino ang dinala ko. Tuwang-tuwang sinabi niya kay Ivan, na nagbibigay ng payo sa tabi ng mesa. Lumingon si Ivan. Nang makita niya si Wendy ay kuminang ang mga mata niya. Gumawa siya ng ilang malalaking hakbang. Si Ivan, na nakasuot ng designer suit, ay nagkunwaring eleganteng habang kausap si Wendy. Wendy, matagal ka naming hinihintay. Bahagyang sumimangot ang namuo sa mukha ni Wendy. Nandito ako para bisitahin lang ang mga dati kong kaklase. Hindi mo na ako kailangang hintayin, she said. Nang mapansin na mahigpit pa rin siyang tinatanggihan ni Wendy, medyo nadismaya si Ivan. Mabuti kung hindi niya ito gusto noong nakaraan. Ngayong mayaman na siya, how dare she continue to treat him with a lukewarm attitude? Wendy, hindi mo alam di ba? Kumita ako ng hanggang $800,000 mula sa stock market. Sa loob ng ilang buwan, aabot ito sa $1,000,000. Mayaman na ako ngayon, pabulong na sabi ni Ivan. Ang pagiging kilala bilang isang milyonaryo ay talagang isang kaakit-akit na titulo sa puntong ito. Kumpiyansa siya na titingin sa kanya si Wendy. Congratulations, sabi ni Wendy. Gayunpaman, ang kanyang tugon ay walang malasakit at nakakalungkot. Kumunat ang noo ni Ivan. Nakaramdam siya ng hiya. Ang lahat ay nambobola sa kanya na may mga ngiti sa kanilang mga mukha pagkatapos malaman ang tungkol dito. Gayunpaman, si Wendy ay tila walang pakialam sa kanya. Sinulyapan ni Ivan si Jasper, na nakatayo sa tabi ni Wendy sa malapit, at nakasimangot. Sino ka? Ito ang reunion event namin, hindi dapat pinapasok ang mga walang kinalaman, he said. Siya si Jasper Lane. Naisip ni Queenie si Jasper noon. Kaklase din natin siya, nagmamadaling dagdag niya. Napaisip si Ivan saglit. He then scoffed at tinuro si Jasper. Ikaw ba ang kawawang hatek na kumakain ng 2 beses sa isang araw? Yung may measly oats lang sa pagkain araw-araw. Bulalas niya. Si Ivan Larson, kaklase natin siya. Maging mas magalang. Sigaw ni Wendy nang makitang pinahiya niya si Jasper. Habang pinaninindigan ni Wendy si Jasper, mas naging malungkot si Ivan. Malamig niyang ngumisi. Classmates man o hindi, pumunta siya para humingi ng tip sa akin pagkatapos niyang marinig na malaki ang kinita ko sa stock market, di ba? Marami na akong nakitang ganyang tao, he said. Hindi mo man lang ako may kumpara noong mga araw natin sa pag-aaral, kawawa ka. Mas malaki pa ang pagitan namin ngayon. Kung alam mo ang lugar mo, huwag kang masyadong lumapit kay Wendy. Huwag mo siyang lapitan. Maaari akong magbigay sa iyo ng ilang mga tips sa stock market kung ako ay nasa mabuting kalooban. Maaari kang kumita ng sapat upang magkaroon ng ilang karne, dagdag niya. Habang si Jasper ay nakatitig kay Ivan, nalampas sa pagmamataas, itinaas niya ang isang braso, at ipinulupot ito kay Wendy. Anong sabi mo? Agad na naging matigas ang masayang ekspresyon ni Ivan. Dinaig siya ng selos at kahihiyan. Pinanangkitan niya ng madilim na tingin si Jasper at nagngangalit ang mga ngipin. Alisin mo ang maruming kamay mo sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 62. Exactly, she must be trying to show off in front of Wendy. Ang record ng King of Stocks ay kasing linaw ng liwanag ng araw. Wala siya kumpara sa kanya. Nagpa siya akong bumili ng mga stock mula sa Atlantis Tech kapag nagsimulang mag-trade ang merkado bukas. Anong biro? Sinira ng B***starred na ito ang mood ng lahat sa magandang reunion event na ito. Ivan, huwag mong hilahin ang sarili mo pababa sa level niya. Ano ang kaya ng isang country bumpkin na tulad niya? Dapat kang magbahagi ng higit pa tungkol sa iyong karanasan sa pangangalakal ng mga stock. Hindi alintana ni Jasper ang kanilang mapanghimasok, walang pakundangan na talakayan.
Maaari silang mapunta sa impyerno para sa lahat ng kanyang inaalagaan. Kung si Queenie ay hindi matalik na kaibigan ni Wendy, hindi rin siya mag-abala na bigyan ito ng paalala. Ang buhay at kamatayan ng mga taong ito ay walang kinalaman sa kanya. Hindi nakatiis si Wendy kung gaano sila kababa ng tingin kay Jasper. Hinawakan niya ang kamay ni Jasper at sinabihan siya, "Jasp, alis na tayo." Walang magandang lalabas sa pagtitipon sa mga taong ito. Sa pananaw ni Wendy, literal na biro ang mga kaklase niya. Sila ay kamangha-mangha sa pagfoneng sa mga mas mataas na katayuan at pagyurak sa mga mas mababang katayuan sa lipunan. Hindi nila nakilala ang tunay na Diyos ng mga stock, na nakatayo sa harapan nila, at piniling sipsipin si Ivan sa halip. Sa pagkakataong iyon, nakatitig si Queenie sa screen ng kanyang phone. Oh my goodness, naglabas lang ng notice ang Atlantic Tech. Ang Board of Directors ay inayos na at magkakaroon ng malalaking pagbabago sa pamamahala ng kumpanya, ani Queenie na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sabay paliwanag ni Ivan, kaya nga napili ko itong stock. Kapag naayos na muli ang Board of Directors, tataas din ang performance ng kumpanya. Sa panahong iyon, tataas ang presyo ng stock. Karamihan sa kanila ay walang alam tungkol sa stocks. Naniwala sila sa kung ano mang sinabi ni Ivan dahil sa confident na kilos nito. Gayunpaman, may nagsabi na itinago ng Atlantis Tech ang malaking pagkalugi ng kumpanya sa publiko. Isa pa, pinaghihinalaan nilang peke ang kanilang mga account. Sinabihan ang mga stockholder na ibenta ang kanilang mga stock ng sabay-sabay, sabi ni Queenie. Napaangat siya ng ulo para tingnan si Jasper na tulala. Kakalabas lang ng notice na ito. Gayunpaman, tila alam na ni Jasper ang tungkol dito noon pa man. Hindi inaasahan ni Jasper na lalabas din ang balita tungkol sa Atlantis Tech. Biglang natigilan si Ivan. Naglakad siya pasulong at tinitigan ang phone ni Queenie na may matalim na tingin. Unti-unting namutla ang kanyang mukha. Paano ito posible? Ako, inilagay ko ang lahat ng aking naipon sa stock na ito. Baka fake news yan. Hindi makapaniwalang sigaw ni Ivan. Dapat ay sadyang naglabas ng fake news ang dealer para lang may benta ng mga stockholder ang kanilang stocks. Nabalot ng pin drop na katahimikan ang buong silid. Ang tanging naririnig lang ay ang mabigat ngunit desperado na paghinga ni Ivan. Sakto namang may kumatok at tinulak ang pinto ng kwarto. Pumasok sa silid sina John Jackson at Mr. Ziegler kasama ang ilang kilalang tao mula sa sektor ng pananalapi ng lungsod. Lahat sila ay may hawak na baso ng alak sa kanilang mga kamay at lumapit upang gumawa ng toast. Mr. Lane, sabi mo may negosyo ka dito. Ang iilan sa amin ay gustong makilala ang iyong mga kaibigan. Nandito kami para mag-toast bilang parangal sa iyo, sabi ni John. Ang pagkilos na ito lamang ay tanda ng paggalang at karangalan kay Jasper. Ang lahat ay naghiyawan nang marinig ang mga salitang ito. O Diyos ko, hindi ba iyan ang presidente ng commercial bank, si John Jackson? Di ba boss yan ng Dyson Companies? Sinamahan ko ang boss ng kumpanya namin na maghapunan kasama siya noong nakaraang linggo. Mr. Ziegler, nandito rin si Mr. Ziegler mula sa Bureau of Industry and Commerce. Lahat ng mga kilalang tao na ito, naririto para mag-toast bilang parangal kay Jasper Lane. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 63, Masyado kayong mabait, nakangiting sabi ni Jasper. Alam niya ang mabuting hangarin sa likod ng mga ginawa ni John. Si John Jackson at ang iba pa sa kanila ay pawang mabilis ang isip at matatalinong tao. Madali nilang masasabi kung ano ang nangyayari sa isang tingin lamang. Maaari nilang sabihin na ang kapaligiran sa silid ay hindi masyadong tama. Ang ibang mga tao sa silid ay wala sa antas upang uminom sa kanila samantalang ang kapaligiran ay bahagyang hindi. Kasabay nito, si John at ang iba ay nag-clink ng kanilang mga salamin kay Jasper at lumabas ng silid. Wala ring interes si Jasper na manatili doon. Sinundan niya si John at ang iba pa sa Orchid Chamber sa itaas. Sa kabilang banda, hindi umalis si Wendy dahil agad siyang napalibutan ng grupo ng kanilang mga kaklase. Wendy, lahat ng mga taong iyon ay nandito para hanapin si Jasper Lane. Mukhang magalang ang pakikitungo nila sa kanya. Anong klaseng tao ngayon si Jasper? Paano siya makakasama ng mga kilalang tao na iyon? Inis na inis sa lahat ng tanong, diretsyong nagsalita si Wendy,
Hindi ba ngayon lang kayo sumuso kay Ivan Larsen? Bakit ba kayo nag-aalala kay Jasper? Karapat-dapat ba sa iyong atensyon ang isang kawawang hatek na katulad niya? Karaniwang kaalaman na ang mga babae ay may posibilidad na magkaroon ng sama ng loob. Kaya naman, imposibleng makalimutan ni Wendy kung paano nila minamaltrato si Jasper ngayon lang. Lahat sila ay may mga awkward na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang ilan sa kanila ay napahiya. Wendy, magkaklase tayong lahat. Huwag kang ganyan, sabi ni Queenie sabay hila sa laylayan ng sando ni Wendy. Medyo maganda ang impression ni Wendy kay Queenie. Isa pa, wala siyang ginawa o sinabi laban kay Jasper sa simula pa lang. Nagpakawala ng buntong hininga, winagaway ni Wendy ang isang folder ng dokumento kay Ivan, na namumutla ang mukha. Alam mo ba kung ano ang nasa loob ng folder na ito? Tanong niya. Pagkatapos ay inilabas ni Wendy ang bagong nakuhang business license mula sa folder. Mahigit 100 sa kanila ang nagtaas ng tingin at tumingin sa paligid. Ang JW Capital Co., Limited. Legal na kinatawan, Jasper Lane. Natural person shareholder, Jasper Lane, fully owned holding. Nakarehistrong kapital, $1 bilyong. Agad na umalangaw-ngaw sa silid ang matatalim na paghinga nang makita nilang lahat ang mga keyword sa 3 linya ng tekstong iyon. Nakasilaw sa kanilang mga mata ang bilang ng mga zero sa likod ng numero 1 sa lisensya ng negosyo. Kung hindi dahil sa dollar sign sa likod ng numero, halos hindi nila masasabi kung anong numero iyon. Kalimutan ng $1 bilyong, maraming tao ang hindi man lang masilip ang naturang lisensya sa negosyo sa buong buhay nila. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa hindi makapaniwala. Hindi makabitaw ng kahit isang salita si Ivan. Para siyang napipi. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wendy na walang kabuluhan ang lahat. Sa wakas ay naiintindihan na niya kung bakit hindi interesado si Jasper sa reunion event na ito simula pa noong una. Hindi talaga sila magka-level. Paano sila magkakasundo? Si Jasper ay hindi mayabang tulad ni Ivan. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng mga taong ito sa kanya. Ito ay dahil, wala na siyang pakialam sa kanyang mga nagawa. Paano kung mataas ang tingin nila sa kanya? Paano kung mababa ang tingin nila sa kanya? Noong ang mga taong ito ay nag-uusap patungkol sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, mayroon ng netong halaga si Jasper na aabot sa $1 bilyong. Nabuhay sila sa magkaibang mundo. Walang paraan para magkaayos sila. Maghintay, sigaw ni Ivan habang pinipigilan si Wendy na umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 64, kumunat ang noo ni Wendy at tumingin kay Ivan. She asked stonily, may iba pa ba? Nagbago ang ekspresyon ni Ivan. Matagal nang nawala ang kanyang mayabang na ugali noon. Siya ay isang masakit na talunan ngayon. Dahil napakaraming pera ni Jasper, pwede mo ba akong bigyan ng salita? Tulungan mo ako. Magkaklase kaming lahat. Hindi mo ako mapapanood na bumaba ng ganito, di ba? Sabi niya nang nakakaawa ang tindig. Tama na yan. Dahil mayaman siya, dapat ipamahagi niya sa atin. Kahit ganoon kalaki ang kinita niya, hindi niya kayang gastusin lahat. Paano niya natitiis na makita tayong naghihirap? Nang magsalita si Ivan, nagsimula na ring sumali ang ilang maliliit na tao. Ang dami niyo talagang, hopeless. Sigaw ni Wendy. Siya ay lubos na nabigla sa kung gaano kawalandiya ang mga taong ito. Kailanman ay hindi gustong magpakitang gilas si Jasp. Classmates man o hindi, hindi niya naiisip. Tanungin ang iyong sarili. Sa panahon ng ating pag-aaral, o kahit ngayon lang, sino sa inyo ang nagtrato sa kanya na parang kaklase? Ako ang nagpilit sa kanya na pumunta ngayon. Gayunpaman, pinagsisisihan ko ito ng husto. Mas mabuting maghiwalay na tayo ng landas sa hinaharap. Huwag hayaan ang iyong kawalang hiyaan na putulin ang huling hibla ng damdamin na mayroon ako para sa inyong lahat. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Wendy nang hindi lumilingon sa mga mukha nilang awkward, nahihiya at nanghihinayang. Kuwit-kuwit, ng mga sandaling iyon, nasa itaas si Jasper. Itinaas niya ang baso niya at ngumisi. Lahat ay nag-toast sa akin sa ibaba ngayon lang. Ang aking pagtitiis sa alkohol ay hindi ganoon kahusay, kaya hindi ako makakapag-toast sa bawat isa sa inyo. Individual. Kaya, gagawa ako ng toast sa inyong lahat ngayon. Sana hindi ka mag-isip, anunsyo niya.
With that, inubos ni Jasper ang kanyang baso ng alak sa gitna ng kanilang malakas na palakpakan at tagay. Humagalpak ng tawa si John. Mr. Lane, kumalat ang iyong balita sa lahat ng dako sa loob ng sektor na ito. Alam na ngayon ng lahat na kakarehistro mo lang ng kumpanya. Huwag mo kaming kakalimutan kung may pagkakataong kumita ng kayamanan, sabi niya kay Jasper. Ilang boss mula sa financial circle ang matamang tumingin kay Jasper. Puno ng interes ang mga mukha nila. Dapat talaga tayong magtulungan kung may pagkakataon. Money is meant to be earned together, tumawa si Jasper. Tama siya, mag-toast tayo sa kanyang mga salita. Natawa si John. Lahat ay magpapakita ng suporta sa isang taong mukhang nasa landas patungo sa kaluwalhatian. Walang sino man dito ang makakasama sa maling panig ni Jasper, nakakabangon lang sa kapangyarihan. Natural na masaya at nasiyahan ang host at ang mga bisita ng event. Pagkatapos kumain, nakatanggap siya ng isang buong tumpok ng mga nami card. Si John, na tipsy dahil sa alak, ay lumabas ng hotel kasama si Jasper. Brother, ang grupong iyon ng mga tao ay maaaring makipag-sweet talk sa iyo, ngunit silang lahat ay talagang isang grupo ng mga malupit, hindi tapat na lobo. Dapat mong malaman ang mga bagay habang ikaw ay pupunta. Tandaan na huwag makipagkaibigan sa kanila. Ikaw ay walang iba kundi isang hanay ng mga kumikinang na benepisyo sa kanilang mga mata. Napangiti si Jasper nang marinig ang tunay na payo ni John. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang gagawin, sabi niya. Tumanggo si John at nagpakawalan ng alak na hininga. Tama na, matanda na ako ngayon. Hindi ko na kaya masyado. Pupunta ako ngayon, sabi niya. Nang makitang nanginginig na pumasok si John sa kanyang sasakyan, tumalikod si Jasper. Nakita niya si Wendy sa leisure bar ng lobby ng hotel. Dahil sa pagkabagot, gumamit siya ng tinidor para sandutan ang plato ng pasta sa harap niya. Naglakad si Jasper papunta kay Wendy at umupo sa katapat niyang upuan. Bakit hindi mo ako sinundan ngayon lang? Tanong niya. Naging abala ka sa pakikisalamuha sa isang grupo ng mga lalaki. Hindi ako sasama, Wendy remarked with a hint of disgust. Siguro matagal kang naghintay, paumanhin ni Jasper. Umiling-iling si Wendy na sumagot sa malungkot na tono, kawawa naman talaga ang mga kaklase natin. Pagkaalis mo, hindi na ako nakatiis kaya ipinakita ko sa kanila ang business license mo. Natuwa ako nang makita ang gulat nilang mga ekspresyon. Gayunpaman, nakita kong wala na itong kabuluhan pagkatapos noon. Tumawa si Jasper. Ayos lang, bawasan mo na lang ang pakikisalamuha mo sa kanila in the future. Huwag mong hayaang masira ang mood mo, aniya. Hindi mo ako sinisisi, tama. Nag-aalangan na tanong ni Wendy. Bakit kita sisisihin? Tanong ni Jasper, para sa pagsasama mo sa reunion event. Gayun din, ipinakita ko sa kanila ang iyong lisensya sa negosyo sa sarili kong pagsang-ayon. Naiintindihan ko na hindi natin dapat ipakita sa iba ang pera na mayroon tayo, ngunit hindi ko kayang panindigan kung gaano kanila minamaliit. Humagalpak ng tawa si Jasper. Huwag mong ipakita sa iba ang pera natin. Kung mayroon lang akong 1,000,000 o 10,000,000 dolyar, hindi rin ako mangangahas na ibunyag ito. Gayunpaman, ngayong mayaman na ako, gusto kong malaman ng buong mundo na mayaman ako. Kung hindi, paano ako kikilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ng lahat? Ikaw, pinandilatan ni Wendy si Jasper. Ang tapat mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 65. Wala akong dapat itago sa iyo, tumawa si Jasper. Naramdaman ni Wendy na hindi na nahihiya si Jasper sa kanyang mga sinabi. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, ito ang katotohanan. Kung ang isa ay nagmamay-ari ng ilang milyong dolyar, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng ilang mga intensyon at gumawa ng isang bagay na hindi makatwiran. Gayunpaman, sa harap ng isang mayamang tao na may netong halaga na 1,000,000,000 dolyar, sino ang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya? Kuwit-kuwit. Makalipas ang isang linggo, lumipat si Jasper mula sa bayan patungo sa Thornton Park sa lungsod. Ang bahay ay naayos na at nakadisenyo, kaya maaaring lumipat si Jasper anumang oras. Gayunpaman, nakipag-ugnayan si Jasper sa renovation team at hiniling sa kanila na isagawa ang pagsasaayos ng 2 pang vilya sa loob ng parehong linggo.
Ang dalawang villa na ito ay gagamitin bilang pansamantalang workspace ng JW Capsule. Ang mga computer, printer, at network office supplies ay kailangang ihanda at iset up din. Ang kumpanya ay binubuo lamang ng 3 empleyado, kasama si Jasper, sa ngayon. Samantala, ibinigay na niya ang pamamahala sa pananalapi ng kumpanya kay Wendy dahil wala siyang tiwala sa iba para dito maliban sa kanya. Sa araw na ito, dumating si Jack Tanner sa lungsod bilang napagkasunduan. Pinuntahan siya ni Jasper ng personal. Si Jack ay lubusang nagpasya sa pagkakataong ito. Isinama niya ang kanyang asawa at anak na babae. Ang villa na ito ay ang aming pansamantalang espasyo sa opisina. Sa kabilang banda, maaaring manatili ang iyong pamilya sa katabing villa. Maaari kang pumili ng anumang silid na gusto mo. Sinabi ito ni Jasper habang iniaabot ang susi ng villa kay Jack. Walang gaanong sasabihin si Jack tungkol doon. Direkta niyang tinanong, ano ang saklaw ng trabaho ko? Ikaw ang general manager ng JW Capital. Ang kumpanya ay hindi pa rin nagsasagawa ng anumang mga propesyonal na gawain, ngunit magkakaroon ng trabaho sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, ang operasyon ng buong kumpanya ay ipagkakatiwala sa iyo. Maagang nakabuo ng plano si Jasper. Kung ang isang kahangahangang pamamahala tulad ni Jack Tanner ay hindi nagamit ng mabuti, literal na ito ay isang pag-aaksaya ng isang regalo na ipinagkaloob ng Diyos. Sinundan ni Jack si Jasper sa villa. Pagtingin sa bakanteng espasyo at mga bagong kagamitan sa opisina, tumawa siya. Ito ay parang isang startup na kumpanya, sabi niya. Kami ay isang startup na kumpanya. Tumawa si Jasper. Ang pinagkaiba lang, hindi natin kailangan mag-ipon ng hilaw nating kapital. Nasa akin ang pera. Makaka-acquire na lang tayo ng ibang kumpanya, he said. Nakahanap ka na ba ng target na makuha, Mr. Lane? Tanong ni Jack. Tumawa ng mahina si Jasper. Oo, at nag-order ako ng 2 tiket sa eroplano papuntang Cavern City para sa ating dalawa, sabi niya. Lungsod ng Cavern. Kumunat ang noo ni Jack at nag-isip saglit. Umiling siya at sinabing, masyadong maraming kumpanya ng internet sa Cavern City. Maaari ko bang malaman kung anong kumpanya ang iyong na-target, Mr. Lane? Terryzone Inc., diretsyong sagot ni Jasper. Nag-click siya sa isang software program sa computer at sinabing, ang instant messaging software na ito ay kasalukuyang nakikita bilang ng mga user sa loob ng bansa, at ang bilang ng mga bagong user ay dami-dami araw. Sa ngayon, mayroon itong higit sa 5 milyong mga gumagamit. Ang maliit na icon na ito ay lalago upang maging isang bagay na hindi naisip ng sinuman. Nang marinig ni Jasper ang pagsuri kay Terryzone, naging seryoso rin si Jack tungkol dito. Narinig ko na yan dati. Ang Wordsoft ay may sariling instant messaging software din. Ito ay tinatawag na MSN. Alam mo ang tungkol dito, Mr. Lane. Ayon sa aming panloob na pagsusuri, si Terryzone ang itinuturing na karibal ng Wordsoft sa bansa. Gayunpaman, lahat ng produkto ng internet, kasama si Terryzone, ay hindi nakahanap ng paraan para kumita. Araw-araw silang nalulugi. Tumawa si Jasper. Ito ay pansamantala lamang. Gusto kong ipaalam sa lahat na posibleng kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto sa internet, kikita tayo ng malaki. Ang flight ni na Jasper at Jack ay aalis sa hapon. Matapos makipagtulungan kay Jack sa kanilang paligid at sa kanyang pamilya sa pag-aayos, dumiretso silang dalawa sa airport. Hindi sumunod si Wendy sa pagkakataong ito. Kailangan niyang manatili sa bansa para kumuha ng ilang clerk. Nako, imposibleng 3 tao lang ang magtatrabaho sa ganoon kalaking villa. Ang mga gawain tulad ng pag-photocopy ng mga materyales at pagtanggap ng mga tawag ay kailangang italaga sa ibang tao. Nang makasakay sina Jasper at Jack sa eroplano, naglabas si Wordsoft ng balita tungkol sa pag-alis ni Jack sa kumpanya sa kanilang opisyal na webpage. Ang domestic bilog ng mga propesyonal na tagapamahala ay itinapon sa isang kaguluhan. Hindi matalinong baliwalain ang apela at karisma ni Jack Tanner sa panahong ito. Bilang isang tao mula sa isang grupo ng etnikong minorya, nakakuha siya ng mataas na antas na posisyon sa ehekutibo sa Wordsoft at nakatanggap pa ng maraming papuri mula sa pinakamayamang tao sa mundo, si Mr. Gates. Talagang si Jack ang pinakamahusay sa bansa sa mga tuntunin ng kanyang mga kakayahan sa trabaho at pagganap sa industriya ng pananalapi.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 66. Pagtutuunan ng pansin ng mga tao ang bawat galaw at kilos ng isang taong tulad niyan. Masasabi pa nga na hanggat payag si Jack Tanner, hindi mabilang na mga domestic company ang nagwawagayway ng mga banknotes para lang kunin siya. Gayunpaman, iniwan ni Jack ang kanyang posisyon sa Worsoft nang hindi inaasahan upang sumali sa isang kumpanya na wala pang nakarinig. Biglang, hindi mabilang na nangingibabaw na puwersa at mga kumpanya ng kapital sa loob ng industriya ay nagsimulang magbayad ng pansin sa isang kumpanyang pinangalanang JW Capital. Natigilan sila matapos itong tingnan. Ito ay isang bagong rehistradong kumpanya. Kakakuha lang ng kumpanya ng business license nito hindi pa gaanong katagal. Ang legal na kinatawan ay isang taong nagngangalang Jasper Lane. Sino siya? Walang nakakakilala sa kanya. Lalong nabigla sila matapos tingnan ang nakarehistrang kapital ng kumpanya. $1 bilyong. Ilang tao sa loob ng bansa ang maaaring kumuha ng $1 bilyong ng ganoon lang. Ang mga ari-arian ay mga ari-arian, ang pera ay pera. Ito ay dalawang magkaibang konsepto. Halimbawa, ang Schuler Group, na nasa ilalim ni Dawson Schuler, ay may market value na 2 bilyon sa mga tuntunin ng mga asset, ngunit halos malugi ito dahil sa $600 milyong sa kanilang cash flow. Naganap ang insidenteng ito nang ang pangunahing negosyo ng Schuler Group ay ang kanilang supermarket chain, sa ilalim ng kondisyon kung saan ang kanilang cash flow ay na-maximize. Itinuturing na medyo maganda kung ang cash na pagmamayari ng isang ordinaryong kumpanya ay maaaring account para sa 20% ng mga asset ng kumpanya. Gayunpaman, ang hindi kilalang, bagong tatag na kumpanya ay mayroon ng $1 bilyong sa rehistradong kapital. Ang lahat sa una ay nag-isip na sila ay isang bagong kumpanya ng papel ng isa sa mga pangunahing kumpanya at nag-isip tungkol sa kumpanya sa likod nito. Nagkaroon ng iba't ibang diverging opinion. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na nagsimulang mapansin ng mga nakatataas na executive mula sa financial circle ang mga pangalang Jasper Lane at Wendy Schuler. Sa sandaling iyon, dumating sina Jasper at Jack sa Cavern City International Airport. Sumakay sila sa hotel at ibinaba ang kanilang mga bagahe. Pagkatapos noon, kinaladkad ni Jasper si Jack sa isang taxi at tinungo ang address na kabisado na niya noon pa man. Makalipas ang kalahating oras, natagpuan nila ang kasalukuyang venue ng opisina ng Terryzone Inc. sa isang malayo at lumang eskinita sa loob ng lungsod. Ito na. Gulat na tinitigan ni Jack ang lumang residential building sa harapan nila. Mahirap paniwalaan na ang isang kumpanyang tulad ng Terryzone na may hanggang 5 milyong mga gumagamit ng software ay may napakasamang workspace. Nagtatrabaho ka sa isang high-end na kumpanya tulad ng Worsoft sa lahat ng ito. Siyempre hindi mo malalaman ang hirap ng pagiging domestic company na nagsimula sa wala. Ang mga kondisyong ito ay medyo maganda. Sabi ni Jasper habang umiiling. Naisip niya ang isa pang entrepreneur na nagngangalang Wayne Marlon. Nagtatrabaho pa rin siya sa kanyang pakyawan na webpage kasama ang kanyang koponan sa isang bahay na matatagpuan sa isa sa mga distrito sa loob ng Harvey City. Umakyat silang dalawa sa sira-sirang hagdan. Siyempre, ang isang gusaling tulad nito ay walang anumang anyo ng soundproofing. Bago makarating sa pinto, nakarinig si Jasper ng sigaw mula sa loob ng bahay. Malapit nang masira ang server. Hindi ko na kaya. Gusto kong bumili ng bagong server. How I wish din. Ito ay isa pang boses. Hehe, sino ba naman ang hindi magkakagusto? Pero paano ang pera? Ito ang pangatlong boses. Wala ni isa sa tatlong magulo na binata, na pawang magkadikit, ang nakapansin sa dalawang lalaking nakatayo sa may pintuan ng kanilang opisina. Ngumiti si Lee Jin at tumingin sa mga binata sa harapan niya. Silang tatlo ay bahagi ng sikat na founding team ng Terryzone Inc. Si Hudson Moore at Daniel Carter, ang mga pangunahing tauhan, ay wala doon. Samantala, nandoon lahat sina Zane Colton, Cameron Scott, at Logan Zimmerman. Lumiwanag ang tingin ni Jasper. Parang ngayon lang niya nakita ang tatlong golden egg manggitling hen. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 67. Sino kayo? Curious na tanong ni Logan Zimmerman sa kanila. Siya ang unang nakapansin kay Jasper at Jack na nakatayo sa pintuan. May maitutulong ba kami sa iyo?
Tinanong sila ni Zane Colton at Cameron Scott matapos mapansin ang kanilang presensya. Bagamat ang Terryzone Inc. ay naitatag ng higit sa 1 taon at mayroon pang ang humigit kumulang 5 milyong mga gumagamit ng software sa ngayon, halos hindi na bumisita sa kumpanya ang mga tao. Nandito kami para makipagtulungan sa iyo, tumawa si Jasper. Gayunpaman, bago simulan ang talakayang ito, masisira ang iyong server kung hindi mo ito hahawakan ngayon. Pareho lang iyon sa naalala niya. Napakahirap ngayon ni Terryzone. Ang buong kumpanya ay nagpapanatili ng kanilang sarili sa software na nilikha ni Hudson Moore mga taon na ang nakakaraan at ang unang hanay ng mga kita na nakuha nila mula sa stock market hanggang ngayon. Ang hirap makaipon, at ang 5 pa, wala man lang sahod. Samantala, ang server ang kanilang pinakamalaking problema. Ito ay naiiba sa hinaharap, kung saan magkakaroon ng toneladang mapagkukunan ng server. Sa panahong ito, ang isang normal na server ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Maliban sa mayayamang negosyong pag-aari ng estado, halos hindi kayang bilhin ng mga pribadong negosyo ang isa. Ang server na kasalukuyang ginagamit ng Terryzone ay isang substandard na produkto na binuo ni Zane matapos bilhin ang mga individual na sangkap mula sa Northern District sa panahon ng desperado na oras. Ipinakita lamang nito kung gaano kahirap ang Terryzone Inc. Sa paalala ni Jasper, tumalikod si Zane para tingnan ang server. Ito ay nasa bingit ng pagkasira dahil sa malaking data stream na dumadaan dito. Sumugod si Zane nang may sumigaw. Maliban kay Daniel Carter, na namamahala sa mga legal na gawain ng kumpanya, ang 5 tagapagtatag ng Terryzone Inc. ay lahat ay may nangungunang mga kasanayan sa programming. Kung hindi masusuportahan ng Terryzone ang 5 milyong mga gumagamit ng software na may isang self-constructed, substandard na server. Umalangaw-ngaw ang tunog ng keyboard sa maliit na opisina. Nakatitig si Zane sa screen, pawis na butil sa kanyang noo. Ang technical prodigy na bumuo ng pangunahing programa ng KK ay wala sa magandang kalagayan. Logan, mag-isip ka. Overloaded na ngayon ang server. Maaari itong masira anumang sandali. Kung masira ito, mawawalan tayo ng maraming user. Anong magagawa natin? Sabi ni Logan. Lumipad ang mga daliri niya sa keyboard sa bilis ng liwanag. Naabot na ng performance ng server ang kapasidad nito. Maaari tayong magdagdag kaagad ng server o hintayin itong bumaba. Kung walang ibang gumagana, dapat ba nating pilitin na i-disconnecta ang ilan sa mga gumagamit? Sa ganoong paraan, ang pagload ng data ay maaaring maibsan, iminungkahi ni Cameron. Nanatiling tahimik sina Zane at Logan matapos irehistro ang kanyang sinabi. Ang mga gumagamit ay ang pinakaubod ng Terryzone. Bagamat ang pagdiskonekta sa ilan sa mga user ay makakabawas sa pagkarga sa server, ang paggawa nito ay magmumukhang labag sa kanilang mga prinsipyo. Sa sandaling iyon, bumulong sa tenga ni Jasper si Jack, na kanina pa nakatayo sa likuran nila habang pinapanood silang magsiksikan. Mr. Lane, mukhang maganda ang ugali nitong grupo ng mga kabataan, pero kaya lang. Masyado silang mahirap, tama. Ngumiti si Jasper at sinabi ang nahihiyang sabihin ni Jack. Kung hindi sila mahirap, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makatrabaho sila, seryosong sabi ni Jasper. Humakbang siya pasulong habang nagsasalita. Tingnan mo ito mula sa ibang pananaw. Ang pangunahing load sa server ay nagmumula sa paghahatid ng data sa pagitan ng mga gumagamit sa loob ng bansa, sabi niya kay Zane, na ngayon ay basang-basa sa pawis. Maaari kang magbukas ng buffer area sa memorya ng server upang iimbak ang kasalukuyang mga mensaheng ipinapadala ng mga user at ipadala ang mga ito pagkatapos ng 1 segundong pagkaantala. Sa ganoong paraan, halos hindi maramdaman ng mga user ang pagkaantala, ngunit ang server ay makakakuha ng 1 segundong window para magpalamig. Pagkatapos nito, magkakaroon ito ng higit na kapangyarihan sa pag-compute. Ang mungkahi ni Jasper ay nagpakilala ng bagong pananaw sa kanilang tatlo. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip tungkol dito, natitiyak ni Zane na ito ay isang epektibong taktika. Cameron, Logan, bilisan mo at gawin mo ang sinasabi niya. Isulat ang code para sa buffer area. Susuportahan ko ang data stream dito. Gawin mo agad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 68. Nagtatakang tumingin si Jack kay Jasper.
Bagamat wala siyang alam sa programming, masasabi niyang posible nga ang ideya ni Jasper sa mga ekspresyon ng mukha ng iba. Hindi lamang ang kanyang bagong boss ay isang ganap na kahanga-hanga sa mga tuntunin ng kita ng pera, ngunit alam din niya kung paano gumawa ng programming. Napakabata pa niya. Hindi niya natutunan ang lahat ng ito sa sinapupunan ng kanyang ina, tama ba? Makalipas ang 10 minuto, pinunasan ni Logan at Cameron ang pawis sa kanilang mga mukha habang nakatingin sa server, na unti-unting nag-stabilize. Nakahinga sila ng maluwag. Nalampasan na namin ang yugtong ito. Maaari itong tumagal ng hindi bababa sa 1 linggo pa. Higit na tumpak, masusuportahan nito ang mga gumagamit sa loob ng 4 hanggang 5 araw pa. Dapat mong isaalang-alang ang rate ng pagtaas ng mga gumagamit, pagtatama ni Jasper sa kanila na may ngiti. Sa sandaling iyon, tumayo si Zane at matamang tinitigan si Jasper. Para bang bagong kapirasong lupa ang kanyang natuklasan. Ako si Zane Colton. Ang iyong mungkahi ay talagang epektibo. Salamat sa tulong mo. Tumawa si Jasper. Actually, wala siyang alam sa programming. Si Zane ang nakaisip ng ideyang ito sa kanyang nakaraang buhay. Pinaplagiarize lang niya ang kanyang mga ideya sa harap mismo ng mastermind. Hinding-hindi tatanggihan ni Jasper ang magandang pagkakataon na magpakitang gilas sa harap ng isang bihasang programmer na tulad niya. Ako si Jasper Lane. Ito si Jack Tanner. Gaya nga ng sinabi ko ngayon lang, we're here to propose a collaboration with Terryzone Inc., Jasper said while shaking hands with each of them. Jack Tanner. Jack Tanner mula sa Warsoft. Isang gulat na boses ang umalangaw mula sa gilid ng pinto. Sabay-sabay silang napalingon sa pinto. Agad na nasal-ayan ni Jasper ang isang batang mukhang edukadong lalaki. May hawak siyang 2 bag ng takeaway habang nakatayo sa may pintuan. Siya ang pangunahing tauhan ng Terryzone Inc. Siya ang magiging chairman ng isang board of directors na may market value na hanggang $1 trilyon at isang pandaigdigang pinuno ng internet, si Hudson Moore. Hindi tulad ni Zane at ng iba pa, naganap na nahuhulog sa programming at halos hindi nag-aalala tungkol sa pandaigdigang balita, palaging binibigyang pansin ni Hudson ang mga pagbabagong nangyayari sa labas ng mundo. Ang pinakadakilang balita ngayon ay hindi maitatanggi ang katotohanan na ang numero 1 profesional na tagapamahala ng bansa, si Jack Tanner, ay umalis sa Warsoft at sumali sa ibang kumpanya. Hindi inaasahan ni Hudson na ang kilalang figurang ito ay lilito sa kanyang maliit na kumpanya ngayon. Pakiramdam ni Hudson ay parang nawalan siya ng ulirat habang nakatingin kay Jack. Tumawa si Jack. Aniya, umalis na ako sa Warsoft. General Manager na ako ngayon ng JW Capital. Si Mr. Lane ang amo ko. Ang pangungusap na ito lamang ang nagpalipat ng atensyon nilang lahat kay Jasper. Naunawaan ni Jack, na bihasa sa mga tuntunin sa lugar ng trabaho, na hindi dapat magnakaw ng limelight mula sa kanyang amo anuman ang mga pangyayari o okasyon. Bagaman, pakiramdam niya ay walang pakialam si Jasper sa mga mababaw na ugali na ganoon. Ibinaba ang mga bag ng takeaway, si Hudson ay tumingin kay Jasper nang may pagtataka. Ikaw ang boss ng JW Capital. Pero mukha ka talagang bata, he said. Hindi ka rin mas matanda sa akin, Mr. Moore. Hindi ba't itinatag mo rin si Terryzone? Nakangiting tanong ni Jasper. Sabay winawagayway ni Hudson ang kanyang mga kamay. Hindi pa siya ang pinakamakapangyarihang negosyante sa mundo. Sa ngayon, founder lang siya ng isang startup company na sawa na sa pagiging mahirap. Ang Terryzone ay hindi maaaring magsimulang ihambing sa JW Capital. Nakita ko ang balita ng pagsali ni Mr. Tanner sa JW Capital ngayon, kaya hinanap ko ang kumpanya dahil sa curiosity. Mayroon itong nakarehistrang kapital na $1 bilyong. Pagkatapos magsalita ni Hudson, ang iba pang mga founder ng Terryzone, na nagulat pa rin sa pagkakakilanlan ni Jack, ay nakaramdam ng buzz sa kanilang isipan. Napatingin sila kay Jasper na parang hindi makapaniwala. Maliban kay Jack, lahat ng tao rito ay wala pang 30 taong gulang. Si Jasper ang pinakabata sa kanila. Gayunpaman, nagmamay-ari na siya ng isang kumpanya na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Pakiramdam ni Zane at ng iba pa ay nabaliw na ang mundo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 69. Magkano ang $1 bilyong? Tanong ni Logan kay Zane sa mahinang boses. Umiling-iling, matapat na sumagot si Zane,
Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalaking pera. Sa palagay ko ay dapat mapunan ng pera ang bahay na ito, at pati na rin ang banyo. Oh, huminga ng malalim si Cameron. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ang 5 tagapagtatag ng Terryzone Inc. ay hindi nagmula sa mahirap na pamilya. Sa panahong ito, ang kanilang mga pamilya ay maituturing na mayayamang pamilya na may disenteng halaga ng pera. Kung hindi, imposibleng magsama-sama sila para lang sa tinatawag na pangarap, at magtiis ng ilang buwang walang sweldo para maitatag ang Terryzone. Gayunpaman, namutla ang lahat kumpara sa $1 bilyong. Matapos makilala ang isa't isa, sinabi nila kay Hudson ang tungkol sa kung paano nagkaroon ng ideya si Jasper na nakatulong sa pagbawas ng load ng server ng epektibo. Biglang nagiba ang tingin ni Hudson kay Jasper. Itinuro ni Jasper ang kahon ng takeaway sa kamay ni Hudson. Nagmamadali kaming dumating ni Jack. Hindi pa kami nagla-lunch. Wala ka bang pakialam kung kasama mo kaming kumain? Nakangisi niyang tanong. Siyempre, hindi namin takutol, sabi ni Hudson. Ito lang na ang pagkain ay maaaring masyadong maliit para sa iyong gusto, idinagdag niya. Haha, taga-probinsya ako. Noon, kahit isang kahon ng takeaway ay luho para sa akin, sabi ni Jasper habang binubuksan ang mga kahon ng takeaways. Iniabot niya ang bawat isa sa kanila ng isang kahon. Sa simula, walang bahagi ng pagkain para sa kanilang dalawa. Gayunpaman, maraming tao sa kumpanya na pawang mga kabataang lalaki. Sa makatuwid, bumili si Hudson ng ilang dagdag na kahon ng takeaway. Ngayon, ito ay sapat lamang para sa kanilang lahat. Walang naramdaman na bossy at dominanti si Jasper sa kabila ng pagluwalhati sa kanyang pagkatao. Sa kabaligtaran, nadama nilang lahat na si Jasper ay mapagpakumbaba, madaling lapitan, at madaling pakisamahan. Dahil lahat sila ay mga binata, madaling damaloy ang pag-uusap sa kanila. Nang marinig ni Hudson na si Jasper ay mula sa kanayunan, tinanong niya ito kung paano siya kumita ng napakaraming pera dahil sa pag-usisa. Matapos malaman na nakuha ni Jasper ang kanyang pera mula sa stock market, nagningning ang mga mata ni Hudson. Hindi alam ng maraming tao na nakuha ni Hudson ang kanyang unang halaga ng pera mula sa stock market. Nakakuha siya ng $700,000 na may principal na $100,000. Kung hindi siya magkakaroon ng pera upang simulan ang Terryzone. Halos hindi maisip ni Hudson kung paano kumita si Jasper ng $1 bilyong. Naging maganda ang pakiramdam niya sa kanyang sarili nang kumita siya ng $700,000. Gaano katumpak ang kanyang pananaw sa pamumuhunan. Hindi pa rin niya alam ang lahat ng asset ni Jasper. Kung hindi, makakatanggap siya ng mas malaking pagkabigla. Gayunpaman, naramdaman ng mga tagapagtatag ng Terryzone na ang takeaway na pagkain sa kanilang mga kamay ay nawala ang kaakit-akit matapos makinig kay Jasper na nagsasabi sa kanila tungkol sa kanyang paglalakbay sa kayamanan. Ang paghahambing ng sarili sa iba ay magdudulot lamang ng galit at dalamhati. Pagkatapos kumain, sa wakas ay tinanong ni Hudson si Jasper kung ano ang ikinakuryos ng lahat. Mr. Lane, sabi mo gusto mong magtrabaho sa amin. Pwede ko bang malaman kung anong aspeto ang tinutukoy mo? Nagkatinginan si Zane at ang iba pa. Napatingin naman sila kay Jasper nang nagtataka. Bagamat may 5 milyong user ang Terryzone sa ngayon at nauna sa bansa sa mga tuntunin ng instant messaging software, alam nila ang kanilang lugar. Ang kanilang kumpanya ay wala kong ikukumpara sa JW Capital ni Jasper. Hindi naman sila pinagtataka ni Jasper. Direkta niyang sinabi sa kanila, mataas ang tingin ko kay Terryzone dahil ginagamit ko ang iyong mga produkto sa buong panahon. Sa palagay ko, ang KK ng Terryzone ay ang pinakamahusay na software ng instant messaging sa bansa. Matapos marinig ang kanyang sinabi, si Zane at ang iba pa ay napuno ng kagalakan. Kung tutuusin, si KK ang brainchild nila. Pinagmasdan nila itong unti-unting lumaki tulad ng sarili nilang anak. Ang pagtanggap ng papuri mula sa isang bilyonaryo tulad ni Jasper Lane ay natural na nagpadama sa kanila ng isang pakiramdam ng tagumpay. Gayunpaman, binasa ni Hudson ang sitwasyon ng mas malalim. Tinitigan niya si Jasper ng nakakapasong tingin at nagtanong, Mr. Lane, may balak ka bang mag-invest? Ano ang pinakakailangan ni Terryzone ngayon? Pera. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 70. Hindi pa banggitin ang presyo ng isang server,
hindi pa nila kayang bayaran ang sarili nilang sweldo nitong mga nakaraang buwan. Kung wala silang kikitain sa maikling panahon, maaaring malugi lamang si Terryzone. Kasalukuyang dumaan ang Terryzone sa pinakamahirap na oras nito. Maraming mamumuhunan ang lumapit sa kanila dahil sa KK, na may pinakamalaking bilang ng mga gumagamit sa bansa. Gayunpaman, sila ay matakos sa mga tuntunin ng kanilang mga kahilingan o pesimista sa hinaharap na pag-unlad ng Terryzone. Sa madaling salita, hindi sila magkasundo sa anuman. Si Hudson ay sabik na makakuha ng pamumuhunan. Naisipan pa niyang magbenta ng KK. Ang kanyang ideal na halaga ay $1,000,000, ngunit ang tanging boss na interesado ay nag-alok lamang ng hanggang sa maximum na $800,000. Ang hindi pagkakasundo ay nangyari dahil sa pagkakaiba ng $200,000. Ito ay magiging isang malaking biro sa hinaharap. Pinalampas ng amo na iyon ang pagkakataong mamuhunan sa $1,000,000,000 na kumpanya dahil lamang sa hindi niya matiis na magbayad ng dagdag na $200,000. Oo, balak kong mamuhunan ng $10,000,000. Isang nakakagulat na pahayag ang ibinato ni Jasper sa mahinahong tono. Huff, ubo. Nabulunan si Logan ng subo ng pagkain at agad itong iniluwa. Dama po ang laway niya kay Cameron, na nakaupo sa tapat niya. Gayunpaman, hindi nag-abala si Cameron na sundan si Logan dahil sa pagdura rin sa kanya. Nanlaki ang mata niya. Ang dami mong sinabi. $10,000,000. Hindi makapaniwalang tanong niya. Parang naglabas lang ng royal flush si Jasper sa harap nila habang pares ng 3 lang ang meron sila. TN, Royal Flush at Pairs of Threes ay tumutukoy sa mga card na ibinahagi sa isang laro ng poker. Ang Royal Flush ay ang pinakamataas na kamay sa poker. Hindi tulad ni Zane at ng iba pa, si Hudson ay hindi nagpakita ng labis na pagtugon sa panukala ni Jasper. Sa halip na excitement, nanag sa kanya ang pag-aalala nang mabalitaan niya ang halaga ng pera na gustong i-invest ni Jasper. Batay sa kasalukuyang netong halaga ng Terryzone, sapat na ang $10,000,000 upang makabili ng 2 hanggang 3 kumpanya ng parehong netong halaga. Ang katotohanang handang mag-alok si Jasper ng ganoon kalaking halaga ng pamumuhunan ay nangangahulugan na talagang mataas ang tingin niya kay Terryzone. Sa kabilang banda, nangangahulugan ito na, ang pagmamay-ari at mga karapatan ni Hudson kay Terryzone ay malamang na mabitawan. Sumalungat ito sa mga pangunahing prinsipyo ni Hudson Moore. Kapag ang isang kumpanya ay nakatanggap ng isang iniksyon ng kapital mula sa isang panlabas na partido, ang mga tagapagtatag ay hindi magagawang bumuo ng kumpanya ayon sa kanilang sariling mga ideya. Sa kanila pa kaya itong brainchild nila. Nasabi agad ni Jasper kung ano ang inaalala ni Hudson. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, oo, $10,000,000. Magiging cash injection ito, ngunit hindi isang full-scale acquisition. Gusto ko ng 51% ng shares ng kumpanya. Maari kayong magkaroon ng natitirang 49% at ipamahagi ito sa inyong mga sarili kahit anong gusto ninyo. Sa madaling salita, wala akong pakialam kung paano mo hatiin ang mga bahagi sa inyong sarili, ngunit hindi ako maaaring magkaroon ng mas mababa sa 51% ng mga pagbabahagi ng kumpanya. Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Hudon, 51% ng mga pagbabahagi ay lumampas sa proporsyon ng mga pagbabahagi na pag-aari ng isang mayoryang shareholder. Paano ito naiiba sa isang buong sukat na pagkuha? Ito ay iba sa isang buong scale na pagkuha dahil bubuo lang ako ng mga pangunahing estratehikong patakaran, tulad ng pag-iisip ng mga paraan upang mapataas ang kakayahang kumita ng Terryzone, samantalang kayo ang may huling say sa mga detalye sa pamamahala at operasyon ng kumpanya. Hindi ako makikialam. Ibinaba ni Jasper ang kanyang kutsara. Bagamat kalmado ang ekspresyon ng mukha niya, nangingibabaw ang tindig niya. Namangha sa malakas na kilos ni Jasper, napakunot ang noo ni Hudson nang walang sinasabi. Zane, ano sa tingin mo? Tanong ni Hudson sabay lingon kay Zane at sa iba pa. Natuwa si Zane at ang iba pa. Ano pa ang kailangan nating sabihin tungkol dito? Siyempre, buong puso kaming papayag. Excited na sabi ni Cameron. Mister, sinabi na ni Lane na hindi siya makikialam sa pamamahala ng kumpanya. Tutulungan din niya kaming makamit ang kakayahang kumita. Hindi ba ito talaga ang napanaginipan natin? Tumawa si Jasper. Eksakto. Huwag isipin na maliit ang shares na pagmamay-ari mo.
Pag-isipan ito sa halip, sa pamamagitan ng capital injection na 10 milyong dolyar, ang 49% ng mga share na pagmamay-ari ninyo ay nagkakahalaga ng hanggang 5 milyong dolyar. Kahit na muling ibenta mo ang mga share, kikita ka ng malaking tubo. Bukod dyan, tumigil sandali si Jasper. Pagkatapos ay tumayo siya at nagpatuloy sa pagsasalita ng may kumpiyansa na may hangganan sa kay-abangan. Sa hinaharap, ang Terryzone ay magiging isang hindi magagapi na kumpanya na may halaga sa merkado na hanggang trilyong dolyar. Magkakaroon ka ng pinakamalaking user base sa mundo, at kikita ka ng hanggang milyon-milyong kita bawat segundo. Babaguhin ninyo ang paraan ng pakikipag-usap ng mga tao. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 71. Ngunit ano ang iniisip ni Hudson noon? Hindi man lang inisip ni Hudson ang magandang hinaharap na binanggit ni Jasper, dahil mas nag-aalala siya tungkol sa ibang bagay. Sabi mo nakaisip ka na ng paraan para kumita. Nalaman ni Hudson na ang hinaharap ng 1 trilyong dolyar at ang muling pagtatatag ng komunikasyon ng tao ay mababaw kung ihahambing. Ngayon nang hindi na kayang bayaran ni Terryzone ang sweldo ng mga tagapagtatag nito, wala nang mas mahalaga kaysa kung paano kumita. Ang problema kung paano kumita mula sa internet ay isang bagay na hindi pa rin neresolba ng buong mundo, lalo pa ang bansa. Ang kanyang mga salita ay nagpabalik sa isip ng lahat sa realidad habang sila ay nakatitig kay Jasper na may mainit na mga tingin. Pirmahan ang kontrata at sasabihin ko sa iyo. Ipinakita ni Jasper ang kanyang mga palad. Siya ay hindi isang tanga, dahil ang kasaysayan mula sa kanyang nakaraang buhay ay napatunayan na ang gayong paraan upang kumita ay mabuti. Iyon ay kung paano muling nabuhay si Terryzone. Gayunpaman, siya ang mahaharap sa kawalan kung sasabihin niya sa kanila at bumalik sila sa kanilang salita. Mabuti, sumasang-ayon kami, ngunit ang bahagi kung saan tayo kikita at ang iyong pangako na hindi pamamahalaan ang pang-araw-araw na negosyo ng kumpanya ay dapat na nakasulat din sa kontrata. Kumuyam ang panga ni Hudson. Oo naman, sa sandaling maging shareholder ako, ang paglutas ng iyong problema sa kung paano kumita ay walang pinagkaiba sa paggawa ng pabor sa aking sarili. Hindi naman ako magiging madamo. Tulad ng para sa pamamahala ng negosyo ng kumpanya, ay wala kang ganyang oras. Gayunpaman, tutulungan ni Jack na bumuo ng istruktura ng iyong kumpanya sa simula pa lang. Bibigyan siya ng iba pang bagay na gagawin kapag nagsimula ng magkaroon ng mas maraming negosyo ang JW Capital. Ayos lang ba sayo? Hudson ay hindi maaaring maging mas nagpapasalamat na magkaroon ng isang profesional na manager tulad ni Jack na tumutulong sa kanila. Ngayong nagkasundo na sila, tinawagan ni Hudson si Daniel, ang huling tagapagtatag na namamahala sa legal na bahagi ng negosyo, upang magbalangkas ng kontrata. Nagmamadaling pumunta si Daniel sa kumpanya. Natigilan siya nang marinig ang pagkakakilanlan ni Jasper. Binulungan niya si Hudson at ang iba nang sabihin sa kanya na magdadagdag si Jasper ng 10 milyon sa kanilang kapital. Pagkatapos noon, masaya siyang pumunta para gumawa ng kasunduan. Sinuri ni Jasper ang kasunduan at tinalakay ito kay Jack bago nila binago ang dalawang maliliit na aspeto upang matiyak na mas makikinabang sila. Ang magkabilang panig pagkatapos ay nilagdaan at tinatakan ang kasunduan bago ito naging epektibo kaagad. Ilipat ang equity sa Bureau of Industry and Commerce bukas pagkatapos ng trabaho at ang aking mga pondo ay maikredito sa iyong mga account. Ipinasa ni Jasper ang kontrata kay Jack at isang malaking bato ang tuluyang naiangat mula sa kanyang dibdib. Samantala, si Hudson at ang iba ay nakatitig kay Jasper na may ningning sa kanilang mga mata. Ang lahat ay naghihintay na marinig ang tungkol sa paraan upang kumita. Tumawa ng malakas si Jasper. Sa abot ng lahat, kung paano kumita si Terryzone ay isang hindi malulutas na problema. Sa kabilang banda, alam na alam ni Jasper na napakaraming paraan para kumita ng pera. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 72. Ang mga hinaharap na produkto tulad ng KK Show, K-Zone, at KK Members, halimbawa, ay mga derivative na produkto na magdadala ng hindi maiisip na kita. Maglakas loob ka bang maniwala na ang isang piraso ng code at ilang larawan ay maaaring ibenta sa halagang 10 dolyar? Ngunit iyon ang katotohanan. Bukod dito, ang mga derivative na produktong ito ay nagdala ng higit pa sa mga kita para sa Terryzone.
Pinalawak din nila ang linya ng produkto ng KK at sa gayon ay nadagdagan ang pagiging malagkit ng customer pati na rin ang pagiging mapagkompetensya sa pagitan ng mga produkto. Kasabay ng ultimate attack ni KK sa anyo ng isang laro, ito ay magiging walang talo. Alam ni Jasper ang isang mayamang babae sa kanyang nakaraang buhay na gumastos ng 4 na milyon mag-isa sa virtual na pera para sa larong poker ng KK. Ngunit ang pinakaangkop na paraan para sa Terryzone sa sandaling iyon ay iba pa. Ang kilalang mobile service ng KK. Lahat kayo ay may ganitong maliit na bagay, tama ba? Inilabas ni Jasper ang kanyang cellphone. Sa pagkakataong iyon, nakita niya si Hudson at ang iba pa na kakaibang nakatingin sa kanya. Ang isang mobile phone ay ang kasalukuyang usong paraan ng komunikasyon. Oo naman, may mga mas mahusay na mga telepono na may mas matataas na specs din. Ngunit ang mga iyon ay nagkakahalaga ng libu-libong dolyar at masyadong mahal. Gayunpaman, ang mobile phone na ito ay mas mura at mas mapagpakumbaba. Gayunpaman, mali ang pakiramdam na makita ang ganoong bagay sa isang mayamang tulad ni Jasper. Tila walang pakialam si Jasper sa kanilang nagtatanong na mga titig habang patuloy siyang nagsasalita, para sa mga KK users na magkakaibigan na makipag-ugnayan sa isa't isa, kinakailangan na pareho silang nakikipag-ugnayan sa isang computer. Gayunpaman, sabihin na nakikipagtulungan kami sa Netcom, na magbibigay daan sa amin na makipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng pagmemensahe sa mga mobile phone sa halip na mga computer. Ang pagiging mapagkumpetensya ng KK ay tataas sa panimula at iyon ay isang mahusay na paraan upang kumita. Nang marinig ang mungkahi ni Jasper, napaisip si Hudson at ang iba pa. Ang unang nag-react ay si Cameron. Noong nakaraan, siya ang unang taong nakaisip ng pamamaraang ito. Iyan, magdudulot iyon ng matinding kaguluhan. Magiging isang magandang bagay para sa amin at sa Netcom dahil ang isang text message ay nagkakahalaga ng 10 sentimo. Malaki pa rin ang tubo nito kahit na 3 sentimo lang ang makukuha natin sa bawat mensahe. Napatingin si Cameron kay Jasper ng may pananabik at paghanga, na para bang sinabi ni Jasper sa kanyang puso. Samantala, napahiya si Jasper, dahil si Cameron ang aktwal na taong nakaisip ng ideya. Magandang plano. Parehong tumanggo sina Logan at Zane. Nakapagbigay na ako ng ideya sa iyo, pero nasa iyo kung paano mo ito gagawin. Okay, kaya pagkatapos mong bumuo ng isang partnership sa Netcom, ang susunod na negosyong gusto mong abangan ay ang Nobil. Tulad ng bawat kasaysayan, si Nobil ay nahati at naging independent ngayong taon. Ito ay nasa isang malungkot na estado ng pag-unlad bilang isang maliit na kumpanya na may maliit na reputasyon. Ngunit alam ni Jasper na malapit nang kunin ng Nobil ang networking at telekomunikasyon, kaya gagawing isa ang industriya ng mobile phone sa pinakamalaking negosyo sa bansa. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang pundasyon kasama ang Nobil sa ngayon, ito ay lubos na magpapagaan sa anumang karagdagang pakikipagsosyo. Kaka-establish pa lang ng Nobil. Habang pinapanatili ni Hudson ang kanyang sarili sa loop na may maraming impormasyon tungkol sa labas ng mundo, alam niya ang tungkol sa kumpanya. Sa katunayan, ngunit ang pag-unlad nito ay napakalaki. Ang Netcom ay masyadong malaki sa isang kumpanya, at habang ang kapital nito ay mas malaki kaysa sa Nobil, may nagsasabi sa akin na ang Nobil ay magiging pinakaangkop na provider ng serbisyo ng telekomunikasyon sa hinaharap. Ililipat ang pondo bukas, maghanap ng ibang opisina at maaaring bumili ng ilang mga server. Pagkatapos ay bayaran ninyo ang lahat ng sweldo na inutang ninyo. Tiningnan ni Jasper ang kaawa-awang estado na kinaroroonan ng tanggapan ng Terryzone at sinabi. Si Hudson ay medyo napahiya ngunit hindi nagtagal ay napuno ng kumpiyansa. Hindi pa ako naging sobrang kumpiyansa sa Terryzone kaysa sa ngayon. Oh, at isa pa. Nilingan ni Jasper si Zane. Alam kong binuo mo ang programa ng KK, pero ang problema ngayon ay masyadong malaki ang programa. Baka mag-isip ng paraan para makompress ito. Kaya't ito ay nasa paligid ng laki ng 1 megabyte. Alam ko na mahirap, pero magtiwala ka sa akin. Ang paggawa nito ay tataas ng 3 beses ang bilang ng mga gumagamit ng KK. Ang average na bilis ng internet sa bansa sa ngayon ay hindi lalampas sa 50 kilobytes per second at karamihan sa mga ito ay dial-up na internet access, na nagpapahirap sa mga customer na mag-download ng mga program na masyadong malaki ang laki.
Ang pag-compress ng program sa 1 MB ay magiging simula kung paano ganap na dinurog ng Terryzone ang iba pang software ng komunikasyon at nagsimulang umunlad, na pinalaki ang agwat sa pagitan ng Terryzone at iba pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 73. Sige, bukas ko nasisimulan. Mariing tumango si Zane. Ngayong hindi na problema ang mga pondo at hindi na nila kailangang mag-alala kung kailan mag-crash ang mga server, maaaring idirekta ni Zane ang kanyang enerhiya sa ibang mga bagay. Hindi pa banggitin na ang mga nakaraang pangyayari ay nagpatunay lamang na ito man ay ang kanyang nakakatakot na net worth o ang 10 milyong dolyar na madali niyang nakuha, pati na rin ang kanyang paraan ng pagtulong kay Terryzone na kumita. Ang mga kakayahan ni Jasper ay isang bagay na hindi nila posibleng abutin. Ang mga salita ni Jasper ay walang pinagkaiba sa mga salita ng isang Diyos gaya ni Zane at ang iba pa. Tinitigan ni Hudson ang eksenang nasa harapan niya ng may galit. Alam niyang panalo na si Jasper sa kanyang maliit na koponan. So ano, kung gayon? Hudson inilipat sa mula sa pag-iisip sa walang oras. Hanggat maaaring lumago si Terryzone, hindi mawawala ang kanyang mga nagawa. Kung titingnan ito sa ganoong paraan, ang katotohanan na nagustuhan ni Jasper si Terryzone ay tila isang pagpapala sa marami sa kanila. Lumalim ang gabi, at nagpasya sina Jasper at Jack na bumalik sa hotel. Bago sila umalis, siniguro ni Jasper na payuhan si Hudson at ang iba pa na ihinto ang pagbibigay ng 5-digit na numero para sa KK, at sa halip, magsimula sa 6 na digit. Sinabi rin niya sa kanila na panatilihin ang mga lucky number sequence tulad ng 777,777 sa number pool. Hindi naunawaan ni Hudson at ng iba pa ang kahalagahan ng hakbang na ito ngunit nangakong susundin ito. Ginamit pa ni Cameron ang kanyang awtoridad para baguhin ang normal na 5-digit na KK number ni Jasper sa 999,999. Si Jasper lang ang nakakaalam na ang alinman sa mga numerong ito ay madaling mabebenta ng 10 milyon. Napakahalaga nito, at kahit na ayaw niyang ibenta ito, palagi niyang naibibigay ang numero sa kanyang mga kaibigan. Pagkatapos magpaalam kay Hudson at sa natitira, ginugol ni Jack ang buong biyahe pabalik sa hotel para magtanong kay Jasper tungkol sa Terryzone Inc. Business-wise, siya ang kakatawan sa JW Capital habang tinutulungan niya si Terryzone na bumuo ng istruktura ng kanilang kumpanya. Upang magawa ito, dapat muna niyang maunawaan kung ano ang madiskarteng pananaw ng kanyang amo, si Jasper, para kay Terryzone. Kung tatanungin siya, nakita ni Jack na may pag-asa ang hinaharap ni Terryzone, lalo na sa pamumuhunan ni Jasper. Not to mention kung gaano kabigat si Terryzone sa puso ni Jasper. Kahit na ito ay para sa kapakanan ng impresyon sa kanya ni Jasper, sisiguraduhin ni Jack na natapos niya ng perpekto ang kanyang unang trabaho. Sinabi sa kanya ni Jasper ang lahat ng alam niya at inihayag pa ang ideya ng mga derivative na produkto na katulad ng KK Show at KK Games kay Jack. Hindi siya magkakaroon ng oras na gumugol ng bawat minuto sa pagbabantay kay Terryzone sa hinaharap, kaya naman naroon si Jack upang tulungan siyang gawin ang mga bagay para sa kanya. Maayos pa rin ang KK Show, ngunit ang KK Games ay nangangailangan ng pagsasama ng isang handa na kumpanya ng laro sa Terryzone, o ang Terryzone ay gagamit ng masyadong maraming oras at pagsisikap. Hindi sila binigyan ni Jasper ng pera para sila ay matipid. Bawat minuto ay mahalaga pagdating sa pagkuha ng mga pagkakataon sa merkado sa mga taong ito. Kung tungkol sa mga kumpanya ng laro na hahanapin, si Jasper ay walang oras upang talakayin ito sa kanila mismo, kaya ipaubaya niya ang bagay na ito kay Jack. Matapos matanggap ang mga tagubilin ni Jasper, masayang bumalik si Jack sa silid para magplano. Nagtitiwala siya na matutulungan niya si Hudson na ganap na muling itayo ang Terryzone. Nang sumunod na araw, nakatanggap si Jasper ng isang tawag sa telepono nang siya at si Hudson ay dumaan sa mga pamamaraan ng paglilipat ng equity. Pinilit ng tawag sa telepono si Jasper na tapusin ang kanyang paglalakbay sa Cavern City. Iniwan si Jack at nagpaalam kay Hudson at sa iba pa, bumili si Jasper ng tiket para sa susunod na flight pabalik sa lungsod. Natural, si Wendy ang sumando sa kanya. Ang paglabas sa Bentley, ang kaakit-akit na tanawin ng isang dilag at isang marangyang sasakyan na magkasama ay nagpasindek kay Jasper. Anong tinitingin-tingin mo, tanga? Mapang-akit na tumayo si Wendy sa harap ni Jasper at ngumiti. Huminga ng malalim si Jasper.
Bakit mo ako binibigyan ng vibe ng isang dilag na nagmamaneho sa marangyang kotse ng kanyang asawa upang makipagkita sa kanyang kabiyak? Natulala, agad na namula si Wendy sa kahihiyan at itinaas ang kamay para sampilan siya. Nakangiting pumasok si Jasper sa sasakyan. Bumilis ang Bentley sa highway, at lumingon si Wendy para tanungin si Jasper, hindi ba sabi mo babalik kapag kalipas ng ilang araw? Bakit ka nagmamadaling bumalik? May nangyari sa bahay, hinimas ni Jasper ang kanyang mga templo at malinaw na nagsalita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 74, Bahay. Nasaan ang mga magulang mo? Mabilis na tanong ni Wendy. Tumanggaw si Jasper at sumagot, tumawag sa akin ang nanay ko kaninang umaga at sinabing napagdesisyonan ng kapitbahay ko na magtayo ng bahay. Kinuha nila ang higit sa kalahati ng lupain ng aking pamilya. Pinuntahan sila ng aking ama tungkol dito at muntik na nila siyang bugbugin. Gusto niya akong pumunta at tingnan. Anong klaseng kapitbahay yan? Straight up bullying lang yan. Galit na wika ni Wendy. Walang masama sa pagpapatayo ng bahay, pero hindi mo basta-basta kukunin ang lupa ng iba at pagkatapos ay bugbugin mo sila. Kaya pinahinto ko ang usapin sa Cavern City. Kailangan kong bumalik at makipag-ayos muna sa kapitbahay. Siguro kukuha ako ng pagkakataon na ilipat din sina mama at papa sa bagong villa, para makapagpahinga sila at hindi mag-alala, wika ni Jasper. Tumanggaw si Wendy bilang pagsang-ayon. Sasama ako sa iyo. Oo naman. Kailangan mong makilala ang mga magulang ko sooner or later. Napangiti si Jasper sa wakas. Napakurap si Wendy. Bakit pakiramdam ko may higit pa sa iyong mga salita? Ayoko lang na may nakikitang natatapakan kahit na magulang mo sila. Huwag kang masyadong magmaneho, ni-retouch ko ang makeup ko. May 2 oras pa bago tayo makarating, may oras tayo, galit na sagot ni Jasper. Hoy, steady, babayaran kita kapag baluktot ang lipstick ko. Ibibili kita ng 100 pa. Sa tingin mo magagawa mo ang gusto mo dahil lang sa mayaman ka. Paumanhin, ngunit maaari mong gawin ang anumang gusto mo kapag mayaman ka. Bihira para sa Lane Village na magkaroon ng mga bisita, pabayaan ang isang taong may Bentley. Kahit na ang pinakamaraming tao sa nayon ay napunta lamang upang manirahan sa bayan sa loob ng ilang taon, kaya walang sino man sa kanila ang nakakaalam kung ano ang isang Bentley. Gayunpaman, ito ay isang hindi kapani-paniwalang sapat na gawa upang magkaroon ng isang 4 na gulong na kotse sa panahong iyon. Kaya naman, sa sandaling pumasok ang sasakyan ni Jasper sa nayon, bigla itong pinalibutan ng malaking grupo ng mga bata. Maging ang mga matatanda sa nayon ay tumingin sa kotse na may pag-usisa at inggit. Katulad ng iba pang mga nayon sa bansa, karamihan sa mga residente sa Lane Village ay nagbahagi ng nabanggit na apelyido at halos magkakamag-anak sa ilang paraan. Ang ama ni Jasper, si Charlie Lane, at ina, si Sally Lard, ay kilala sa loob ng mahihirap na Lane Village sa pagiging mahirap. Bagamat alam niyang hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Jasper, hindi pa rin maiwasan ni Wendy na mabigla habang naglalakad sila sa liko-likong kalsada sa bundok. Dumating sila sa isang maliit na bahay na may 4 na pader. Sa pag-aalala ni Wendy, ang isang halos hindi nakatayong bahay na sapat na ang gulang upang maging isang relic tulad ng isang ito ay isang bagay na nakita niya lamang sa telebisyon at mga larawan. Gayunpaman, iyon ang tahanan ni Jasper. Ang mga bata ay nag-uusap pa rin sa isa't isa habang pinalilibutan nila ang Bentley, hinahawakan ito ng walang kapantay na pag-usisa. Pinagmasdan ng mga matatanda ang pagbaba ni Wendy sa sasakyan at agad na natigilan. Wow, sinong anak yan? Napakaganda, napakaganda. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang babae. Talagang tagalungsod siya. Tignan mo yung damit niya, never pa akong nakakita ng ganyang damit. First, hindi pa tayo nagkaroon ng ganito kagandang babae sa village natin. Pero bakit siya pupunta sa bahay ni Charlie? Sa gitna ng chit-chat, bumaba rin si Jasper ng sasakyan. Lahat ay tinamaan. Iyan, Jasper iyon, di ba? Siya iyon. Nabalitaan ko na nagtatrabaho siya sa bayan pagkatapos ng unibersidad. Ibinenta pa ng mga magulang niya ang bahay nila para makabili siya doon. Bakit siya bumalik ngayon? Girlfriend ba niya ang magandang babae na iyon? Ito ay tungkol sa kanyang ama na muntik ng mabugbog. Tignan mo yung kotse. Dapat ay nagkakahalaga ito ng 10,000.
Ang kanyang pamilya ay labis na nasisire kaya ibinenta pa nila ang kanyang bahay. Paano siya magkakaroon ng pera pambili ng sasakyan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 75. Jasper. Sa gitna ng daldalan ng ibang mga taga-nayon, narinig ni Jasper ang isang napakapamilyar na boses. Lumingon si Jasper at tiningnan ang babaeng nakasuot ng simpleng damit at halos puti na ang buhok. Nakita rin niya ang kanyang mga matatandang katangian na dulot ng hangin at araw. Nay, lumapit si Jasper at nagsisisi na nagsalita, "I'm sorry I'm late, Mom." Maging sa past life or this one, ang tanging taong magbibigay ng lahat para sa kanya ay ang kanyang mga magulang. Noong siya ay nahuhumaling kay Penelope, sinisipsip niya ang kanyang mga magulang sa bawat masipag na sentimo para lamang masira siya. Nagdusa siya, at kinaladkad niya ang kanyang mga magulang sa mahirap na buhay. Sa wakas ay binago na niya ang lahat sa buhay na ito, at habang dapat ay dinala niya ang kanyang mga magulang sa lungsod upang suportahan sila noong unang panahon, naantala siya sa iba pang bagay. Sa pagtingin sa mukha ng kanyang ina na mas matanda na kaysa sa naalala niya, nakaramdam ng pagkakasala si Jasper na hindi masabi. Hindi alam ni Sally ang panloob na kaguluhan ni Jasper, kaya sumagot na lang siya ng, "Ang mahalaga ay nakabalik ka na. Ito ang kaibigan ko, Wendy." Hinayla ni Jasper si Wendy, na kahit papaano ay nahihiyang ipakita ang kanyang mukha, at ipinakilala siya. "Hello, Mrs. Lane," nahihiyang bati ni Wendy. Si Wendy ay napakaganda, at si Sally ay hindi pa nakakita ng ganoon kagandang babae matapos nagugulin ang halos lahat ng kanyang buhay sa ngayon na nakaharap sa lupa. Sa panunood ng pag-uusap ng dalawa, walang paraan na hindi niya makita ang relasyon na pinagsaluhan nila. Mas maganda siya kaysa kay Penelope. "Hay," agad na sagot ni Sally na kinabahan. Gayunpaman, nakaramdam siya ng pagkalito. Bakit nagpalit ng girlfriend ang anak niya? Noon, malapit na niyang pakasalan si Penelope. Bagamat gusto niyang magtanong, napakaraming tao ang naruroon at hindi niya akalaing ito ang lugar para magtanong. Nasaan si tatay? Naalala tuloy ni Jasper ang sitwasyon. Baka sa ekspresyon ni Sally ang pag-aalala nang marinig niya ito. Kasama niya ang punong barangay. Nandoon din ang pamilya ng tita Hien mo. Pinag-uusapan nila. Ano ang pag-uusapan? Kumunat ang noo ni Jasper at sinabing, "Nagpapagawa sila ng bahay nila sa lupa natin. Nagsimula pa silang manakit ng mga tao kahapon. Walang dapat pag-usapan dito." Dahil doon, pumunta si Jasper sa bahay ng punong nayon. Mabilis namang sumunod sina Sally at Wendy. Nakikiisa sa siklab ng galit, ang mga nakapaligid na taga-nayon ay lumapit upang panoorin kung ano ang nangyayari. Hindi sila pinansin ni Jasper. Nilinggan ni Sally si Jasper. "Huwag kang padalos-dalos, Jasper. Alam mo kung gaano katigas ang ulo ng tatay mo. Subukan mo lang na pakalmayan siya mamaya, okay? Huwag na nating palakihin ito kaysa dati." "Nanay," kumunat ang noo ni Jasper. "Tinadyakan na nila tayo dito. Ang kanyang pamilya ay hindi kailanman iginagalang sa amin sa lahat upang magsimula sa gayon paman, at ang katotohanan na magagawa nila ang isang bagay ay sapat na katibayan na hindi kami mahalaga sa kanila. Wala akong pakialam sa paggawa ng gulo." "Bata ka." Inis na inis si Sally. "Bakit pareho kayo ng papa mo? Mga kapitbahay mo sila at mga pinsan mo. Gagawa ka lang ng kalokohan kapag lumampas ito sa proporsyon. Tsaka tayo pa ang maghihirap sa huli kapag na-offend natin ang tita Hien mo." "Alam kong nag-aalala ka, Mama." Napabuntong hininga si Jasper. "Para lang akong manghiram ng 10,000 sa kanila para makabili ng bahay noon, di ba? Bumalik ako ngayon higit sa lahat para harapin ito minsan at para sa lahat." "Ha?" Gulat na tiningnan ni Sally ang kanyang anak, ngunit umalis lamang si Jasper nang walang gaanong paliwanag. Ngumiti si Wendy kay Sally at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Mrs. Lane. Nagawa na ng anak mo ang pangalan para sa sarili niya ngayon." Hindi pa rin alam ni Sally kung paano niya hahaharapin si Wendy. Sa isang banda, nakita niya ang batang babae na napakaganda, tulad ng isang artista na makikita mo sa telebisyon. Sa kabilang banda, iniisip niya kung ano ang nangyari kay Penelope. Hindi alam kung ano ang sasabihin sa sandaling iyon, ngumiti at tumango lang si Sally. "Ah, nakikita ko, nakikita ko." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 76. Hindi kalakihan ang nayon, kaya wala pang 5 minuto bago dumating si Jasper sa bahay ng punong nayon. Sa totoo lang, ang bahay ay may mas malaking hardin sa harap. Hindi pa man nakakarating sa pinto si Jasper ay narinig niya ang matalas na boses ng isang babaeng may malakas na impit na sigaw. Higit pa tayo sa magkapitbahay, Charlie, pamilya tayo. Tinulungan kita noong kailangan ito ng iyong pamilya. Maliit na isyu lang at bigla kang nandyan para awayin ako. Hindi ka ba natatakot na magpakatanga? Kung may sasabihin man ako, lagi namang mahirap ang maraming problema. Ano ang kailangan mo sa lupa? Kaya mo bang magtayo ng bahay? Kung sasayangin mo lang at hahayaan mo na lang, ibigay mo na lang sa amin. Eksakto. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa tingin mo ay nasa tama ka rito. Ayaw mong ibigay sa amin ang kapirasong lupa na iyon. Fine, pagkatapos ay bayaran ang $10,000 na ipinahiram namin sa iyo. Di ba sa bayan nakatira ang anak mo? Kaya't may pera ka para bilhin ang iyong anak ng bahay ngunit hindi para bayaran kami. Isang dagandong ng isang lalaki ang biglang umalangaw-ngaw sa gitna ng mga paratang na lumilipad sa paligid ng silid. Aaminin ko nang hiram ako ng pera sa iyo at ipinapangako ko sa iyo na babayaran ko ito, ngunit walang kinalaman iyon sa kapirasong lupa. Ang lupa ay ibinigay sa akin ng ating mga ninuno. Hindi ko kayang ibigay sa'yo. Ha? Muling tumunog ang matalas na boses ng babae kanina. Pagkatapos ay bayaran mo kami. Wala pa akong nakitang walang hiyang gaya mo, bumibili ng bahay sa bayan kahit sira ka na. Hindi ka ba nahihiya sa pagpapanggap mo bilang isang big shot? Eksakto. Putulin ang kalokohan. Alinman, ibigay mo ang lupa at bibigyan ka namin ng mas maraming oras upang bayaran kami, o bayaran mo kami ngayon din. Alam ng lahat kung gaano kasayra ang pamilya mo. Wala ka man lang kahit anong kakayahan. Dapat alam ko na isa ka lang walang kwentang basura. Enough about him, hindi ba walang kwenta din ang anak niya? Matagal ko nang narinig na binili nila ang bahay para sa anak nila dahil gusto ng girlfriend niya ng bahay bago ito pumayag na pakasalan siya. Anong biro? Sobra na silang sira at gusto pa nilang madungisan ang anak ng ibang pamilya. Ano ang nakuha mong kapalit sa paghiram ng pera at pagbili ng bahay, kung gayon? Ang mayroon ka ngayon ay utang. Napakagaling mong ama. Hindi mo ba nakikita kung gaano kaloko itong mag-ama? Sino ang nakakaalam, baka niloko pa ng babaeng iyon ang bahay. Eksakto, 50 ka na, pero hindi ka man lang makalabas ng $10. Wala ka man lang ba nararamdamang hiya? Anong klaseng pamilya ang magiging bulag para ipakasal sa iyo ang kanilang anak na babae? Bang! Binuksan ang pinto ng hardin, at ang tunog nito ay naputol ang debate ng lahat. Malamig ang ekspresyon ni Jasper habang nakatitig sa 7 hanggang 8 iba pa sa kwarto. Maliban sa punong nayon at sa kanyang asawa, ang 5 pa ay miyembro ng tinaguriang pamilya ng kanyang tiyahin. Samantala, ang kanyang ama ay nagtataboy sa lahat ng mag-isa. Nagulat sila sa hitsura ni Jasper, ngunit mabilis na nagsalita ang kanyang tiyahin sa madilim na tono, "Ha? At dito ko naisip na may pumasok na isang mahalagang tao. Ito pala ay walang kwentang anak ng isang walang kwentang matanda." Kumunat ang noo ng punong nayon at pinandilatan si Jasper bago bumaling kay Charlie. "Masyadong walang galang ang anak mo, Charlie." Sinipa ang pinto, "Ano ang ginagawa niya sa akin?" Nakakunot ang noo ni Charlie habang nakatingin kay Jasper. "Bakit ka nandito?" Ang relasyon ni Jasper at Charlie ay halos kapareho sa iba sa bansa, kung saan ang mga ama ay magiging mas solemna at hindi kinakailangang mahigpit. Ang mga anak na lalaki ay mas handang gumugol ng oras sa kanilang mga ina, at ang kanilang mga impresyon sa kanilang mga ama ay halos puno ng takot. Sa kanyang huling buhay, hanggang sa pinakadulo, medyo malayo ang relasyon ni Jasper kay Charlie. Gayunpaman, ni minsan ay hindi binaliwala ni Jasper ang pagmamahal sa kanya ni Charlie. Hindi lang alam ng kanyang ama kung paano pinakamahusay na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Kapag naging agresibo si Penelope at pinahiya siya paminsan-minsan, si Charlie, kasing init ng dugo niya, ay pipiliin na manahimik para hindi mailagay si Jasper sa mahirap na posisyon. Kaya lang, tiniis ng isang machismo village ang mga panlalait ng kanyang manugang. Sa pagkakaroon ng 2 buhay, natagpuan ni Jasper ang kanyang sarili na nalulula sa mga emosyon habang tinatanggap niya ang pagtanda ng kanyang ama.
Sabi ni nanay may nangyari sa bahay, kaya bumalik ako, sagot ni Jasper. Wala itong kinalaman sa iyo. Huwag ipasok ang iyong ilong sa negosyo ng iba. Sinaman ng tingin ni Charlie si Sally na sumunod naman sa pagsaway sa sinabi nito kay Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 77. Pumunta ka sa labas kasama ang nanay mo, lalabas ako saglit. Parang noong bata pa si Jasper. Tulad ng pag-aalala ni Charlie, si Jasper ay palaging isang maliit na batang lalaki na hindi malulutas ang mga sitwasyong pang-adulto tulad nito. Umiling si Jasper. Walang paraan na umalis siya. Nagdala ka ba ng pera? Tanong ni Jasper kay Wendy. Nang hilingin ni Jasper kay Wendy na sunduin siya sa airport, sinabihan din siya ni Jasper na kumuha ng pera. Tumanggo si Wendy at naglabas ng 10 bundle ng brand new $100 bills. Habang ang lahat ng tao sa bahay ay natulala pa rin sa napakagandang kagandahan ni Wendy, nakita nila itong naglalabas ng pera. Nagningning ang mga mata ng lahat habang hindi makapaniwalang nakatingin kay Jasper. Kilala ang pamilya ni Jasper sa pagiging mahirap, at habang ginawa ni Charlie ang lahat para makabili ng bahay sa bahay, ang paggawa nito ay nagpulalo lang sa sitwasyon ng kanilang pamilya. Ngayon ay may mga bundle ng $100 na perang papel. Saan nakuha ni Jasper ang pera? Ito ay 20,000. Binabayaran ko ang 10,000 na utang ko sa iyong pamilya ng 2 beses. Kumuha si Jasper ng 2 bundle at iniabot sa medyo may edad na babae na may malamig na tono. Walang utang sa iyo ang pamilya ko, kaya itigil mo na ang paggamit sa 10,000 na iyon bilang iyong bargaining chip. Paglingon, iniabot ni Jasper ang 4 na bundle sa punong nayon. May utang kami sa iyong pamilya ng 20,000 para sa oras na nagpapatingin sa tatay ko sa doktor. Babayaran din kita ngayon. Dito, 40,000. Nadobol sa interes. Nagulat na kinuha ng punong nayon ang pera at nagtanong, saan mo nakuha ang pera, Jasper? Hindi mo ba nakita kung paano niya nakuha iyon sa mga kamay ng magandang babae? Sino ang nakakaalam, marahil natagpuan niya ang kanyang sarili na isang mayamang babae sa lungsod at naging isang magandang babae. Ang anak ng titahiyan ni Jasper, si Bard, ay palaging bastos sa nayon. Natakot sa kanya ang mga tao sa nayon. Naiinggit na wika ng lalaki habang si nanay ang tingin kay Wendy. Ang kanyang mga salita ay nagsimula sa mga reaksyon ng iba pa na naroon. Tama na yan. Nabalitaan kong karumal-dumal ang ginagawa ni Jasper nitong mga nakaraang araw. Walang paraan na magkakaroon siya ng ganoong karaming pera. Tama si Bard, siguradong ibinente niya ang sarili niya sa isang tao. Magandang Panginoon. Nakakahiya sa pamilya Lane. Paanong magsilang ang pamilya mo ng ganoong kahihiyan, Charlie? Tinuro ng titahiyan ni Jasper si Charlie at pinagbintangan. Umasim ang ekspresyon ni Charlie. Puno ng pagdududa at galit ang titig niya nang tumingin kay Jasper. Kung ganoon nga ang kaso, hinding-hindi na muling maitataas ni Charlie ang kanyang ulo. Kumita ako ng sarili kong pera, sagot ni Jasper. Bullshit. Ngumisi si Bard. Huwag mong isipin na dahil lang sa hindi kami ganoon kaalam ay makakaligtas ka sa pagsisinungaling sa amin. Matagal ko nang narinig na ikaw ang pinakamababang basura sa lungsod. Kung mayroon kang lakas ng loob na ibenta ang iyong sarili sa isang mayaman, bakit hindi ka magkaroon ng lakas ng loob na aminin ito? Ikaw ang nagbubuga ng kalokohan. Tumayo si Sally. Hindi niya kayang makita ang kanyang anak na inaakusahan ng ganito. Nakita mo ba sa sarili mo o ano? Huwag mong akusahan ang mga tao ng isang bagay na hindi nila ginawa kahit na wala kang ebidensya. Napamura ang tiyahin ni Jasper at magsasalita na sana nang biglang tumayo si Charlie. Tama na. Kung sinabi ni Jasper na hindi niya ginawa, hindi niya ginawa. Nakita ko ang paglaki ng batang ito. Sa tingin mo hindi ko malalaman kung nagsisinungaling siya sa akin. Nabayaran na namin sa iyo ang pera, kaya itigil ang paggamit nito bilang leverage. With that, hinailan ni Charlie si Jasper para umalis. Wait lang, Dad. May gusto pa akong sabihin. Sinenyasan ni Jasper si Charlie na ayos lang. Sa 2 hakbang na tumayo sa gitna ng courtyard, inalis ni Jasper ang kanyang tingin sa mukha ng lahat habang walang pakialam na magsalita. Mahirap ang pamilya namin, at aminado akong nanghiram kami ng pera sa inyong lahat sa iba pang dahilan. Gayunpaman,
kahit anong kutsa at pagpapahiya mo sa aking mga magulang nang humiram tayo ng pera, ang totoo ay nabayaran na rin natin ang lahat ng iyon ngayon. Ginawa ko na ang aking bahagi, ibinalik ang perang hiniram ko at may interes din. So from today onward, be it the plot of land or the contract fields, or anything else, kung hindi sa amin, hindi namin hawakan. Pero kung sa pamilya ko yan, huwag mo nang mangarap na samantalahin ang pamilya ko dahil hindi kita papayagan. Wala akong pakialam kung ano ang iniisip ninyo lahat. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin mo tungkol dito sa hinaharap. Move on, at lahat tayo ay maaari pa ring maging malapit sa grupo ng pamilya at mga kaibigan. Pero kung ilalabas mo muna ang iyong mga pangil, hindi ako masisisi sa pagtalikod din sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 78. Hindi maingay si Jasper nang magsalita, pero ang aura niya ay natigilan sa mga tao. Si Jasper, sa kabila ng kanyang kabataan at ang katotohanan na siya ay isa pa rin sa mga mas bata sa kanyang henerasyon, ay nagawang patahimikin ang mga matatanda sa hardin sa kanyang mga salita. Aalis na sana si Jasper, pero wala si Bard. Bullshit. Sa tingin mo ay isang big shot ka na ngayon, ha? Kanino ka umaarte? Kailangan mo bang bugbugin kita bago ka makinig? Pang-uuyam ni Bard habang nakainggit si Jasper. Dahil napigilan ng isang beses, nagkaroon pa ng pagkakataon ang mainit na ulo na si Charlie na ilabas ang apoy ng galit sa loob niya. Matapos makaramdam ng kasiyahan sa namumukod tanging pagganap ng kanyang anak ngayon, umatungal na siya sa banta ni Bard. I dare you to say that again, **starred ka. Hindi alintana kung gaano kakulit si Bard, natakot pa rin siya kay Charlie na kilala sa kanyang mainit na ugali. Nagtago sa likod ng kanyang mga magulang, sumigaw siya, huwag kang magmukhang proud sa sarili mo. Hindi ka ba nabubuhay sa perang nakuha ng anak mo sa pagbebenta ng katawan niya? Papatayin kita, unggoy ka. Kumuha si Charlie ng asarol sa pintuan ng hardin at sinundan siya. Hindi inaasahan na si Charlie ang magtatanggol sa kanyang anak sa ganoong antas, napasigaw si Bard at napaatras. Noon lang, pinalibutan sila ng punong nayon at ang iba pa para pigilan si Charlie. Napasigaw ang tiyahin ni Jasper, anong gusto mo, Charlie? Gusto mo pa bang lumaban? Tingnan mo ang bibig ng iyong anak. Marahas na ibinato ni Charlie ang asarol at nagbabala. Maya-maya lang ay lumabas na si Wendy. Ang kanyang hitsura at figure ay nagulat sa karamihan at nakatutok sa kanya ang spotlight. Sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan dito. Lumapit si Wendy para isukbit sa likod ng tenga niya ang mga naliligaw niyang buhok. Ang kakisigan ng kanyang munting kilos ay nakapagpatinggan pa sa kanya ng mga matatanda. Nagsimula ng kumpanya si Just kamakailan. Bumili siya ng bagong bahay, kotse, at may matitira pa siyang pera. Hindi ko sinasabi ito para magmayabang, pero gusto kong malaman ninyo na napakalinis at pinaghirapan ng pera niya. Huwag mong tingnan ang mga taong may makitid mong mithiin, o hindi bababasa, huwag tumingin kay Just ng ganyan. Ang mga salita ni Wendy ay nagpagulo sa buong hardin. Nagsasabi ba siya ng totoo? Nagsimula ng kumpanya si Jasper sa lungsod. Bumili pa siya ng bagong bahay at kotse. Wow! Talagang maganda ang buhay niya, kung gayon. Shut up! Hindi natin alam kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Sa gitna ng grupo ng mga tao, hinayla ng tiyahin ni Jasper si Bard sa gilid at minisyan, yung malayong kamag-anak natin, si Terry. Ang factory ng pamilya niya ay nagbebenta ng mga ready-made goods. Tawagan mo siya at tanungin. Gusto kong makita kung paano ito haharapin ni Jasper kung ito ay magiging kasinungalingan. Pero paano kung totoo? Kinakabahang tanong ni Bard. Mas mabuti pa iyon, kung gayon. Puno ng kasakiman ang mga mata ng kanyang ina. Tama lang na mas marami ang ibigay ng pamilya niya sa mga pinsan at matatanda niya kung mayaman sila. Plano namin ng tatay mo na alagaan siya bago ka pa namin nakuha. Inalagaan pa namin siya ng ilang buwan. Then we had you, and his parents refused to agree, so ayun. Pero inalagaan pa rin namin siya ng ilang buwan, kaya kailangan niyang gantihan kami kahit papaano. Lumiwanag ang tingin ni Bard, at mabilis siyang tumakbo para tawagan. Maya-maya ay bumalik si Bard at bumulong sa tenga ng ina na may kakaibang ekspresyon. Nang marinig ang mga salita ni Bard, napuno ng matinding pananabik ang tiyahin ni Jasper.
Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito, okay? Sundin mo lang ang sinasabi ko. Masiglang tumango si Bard at tuwang-tuwang sumagot, huwag kang mag-alala, Nay. Nagmana ako sa katalinuhan mo. Itinulak ng tiyahin ni Jasper ang mga tao palayo at nauna kay Jasper. Nakangiting matamis, ang kanyang ugali ay gumawa ng 180 degree na pagbabago. Medyo impulsive lang ang kilos namin ni Bard, Jasper. Pero lahat tayo ay isang pamilya, kaya huwag mong isa-puso, okay? Mag-move on na lang tayong lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 79. Mahinahong sumagot si Jasper, oo naman, kung iyan ang gusto mo. Tuwang-tuwa, nagsimulang purihin siya ng tiyahin ni Jasper. Tingnan mo, napakapagpapatawad, tiyak na angkop sa isang tao na nakagawa nito sa lungsod. Kailangan mong matuto pa mula kay Jasper, Bard. Oo naman, susundan ko talaga siya para mas matuto pa ako. Nakangiting tumango si Bard at yumuko. Kumunat ang noo ni Jasper. Sundan mo ako. Ano ang gusto mong sabihin? Mabilis na sumagot ang kanyang tiyahin, pinsan mo si Bard, Jasper. Ngayong nakapagtatag ka na ng sarili mong kumpanya, kailangan mong may kakampi sa iyo na magbabantay dito, di ba? Sa tingin ko ay isang perpektong pagpipilian si Bard. Tinapik ni Bard ang kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala, Jasper. Sisiguraduhin kong bantayang mabuti ang iyong kumpanya. Sisiguraduhin kong kahit isang magnanakaw ay hindi nakapasok. Sa wakas ay naunawaan ni Jasper kung ano ang intensyon ng pamilyang ito at sumagot siya, hindi kumukuha ng trabaho ang kumpanya ko, at hindi rin kita kailangang pumunta at bantayan ito. Si Bard ay isang tamad, at walang anumang mayroon si Bard na maipagmamalaki niya, mula sa kanyang pinag-aralan hanggang sa kanyang mga kakayahan at kanyang pagkatao. Si Jasper, na hindi kailanman nagustuhan ang ideya ng isang negosyo ng pamilya sa simula, ay magiging baliw na payagan si Bard sa kanyang kumpanya. Nang marinig iyon, nagbago ang ekspresyon ng tiyahin ni Jasper, ngunit pinilit niyang manatili sa kanyang mukha ang ngiti nito. Haha, ganun ba? Kung gayon walang saysay ang pagpilit ng anuman. Isipin mo, Jasper, yumaman ka na ngayon di ba? Hindi mo dapat kalimutan ang tungkol sa iyong mga nakatatanda, kung gayon. Gusto kong magtayo ng bahay, at hindi madali sa pananalapi. Paano kung bigyan mo kami ng ilang 10,000 dolyar? Sa halip na pahiram, sinabihan niya si Jasper na magbigay. Kahit si Wendy ay hindi makayanan na makita ang lubos na kawalang hiyaan ng pamilyang ito, ngunit pinilit niyang manahimik. Ang aking pera ay hindi rin bumabagsak mula sa langit. Walang pakialam na sagot ni Jasper, not to mention na binayaran ko na ng interest ang perang inutang namin sa iyo. Wala akong ganoon kalaking pera. Ang tiyahin ni Jasper ay tapos na sa pagiging magalang dahil si Jasper ay tila ayaw makinig sa kahit ano. Ako pa rin ang nakakatanda sa iyo, Jasper. Magpasalamat ka na kahit na kinakausap kita ng maayos. Sa tingin mo, dahil kumikita ka, mababawasan mo ang iyong mga mahihirap na kamag-anak. Samobra ka na dito. Siyempre, hindi naman kita pababayaan. Mas mahirap pa ang pamilya ko noon, walang pagpipigil na pabulaanan ni Jasper, pero mahalaga rin ang sitwasyon. Dahil lang sa nagkapera ako, pinagtitripan mo ako para matikman mo ito. Anong klaseng kamag-anak ka? Sino ka sa tingin mo? Dahil sa sinabi ni Jasper, naging awkward ang kapaligiran. Madaling nahihiya, gustong kumbansihin ni Sally si Jasper ngunit isang titig mula kay Charlie ang nagpatigil sa kanya. Huwag mo siyang pakalmayan. Tama si Jasper. Pinatay ng mga salita ni Charlie ang pag-iisip sa isip ni Sally. With a wretched expression, malupit na sumigaw ang tiyahin ni Jasper, ako pa rin ang tiyahin mo at ang nakakatanda mo kahit anong tingin mo, Jasper. Paano mo ako kakausapin ng ganyan? Sa tingin mo ba dahil lang sa kumikita ka mas magaling ka sa amin? Nagpapakatanga ka lang. Magsasalita ang nayon sa likod mo. Iyan ba ang gusto mo? Inis na sagot ni Jasper, let them say what they want, I don't care. Kitang-kita dito ang katotohanan ng sitwasyon, kung ako man ang malupit o humihingi ka lang ng sobra. Basically, wala akong pera na maibibigay sa iyo, at kung gusto mo ng trabaho, ikaw na mismo ang maghanap. Umuwi ka na, inaantala mo ang hapunan ng pamilya ko. Naibigay ko na ang utang ko, kaya tigilan mo na ako.
Si Bard at ang kanyang ina ay namutla sa kahihiyan at galit bago siya biglang humagulgol. Parang gusto niyang marinig siya ng buong nayon. Napakatanging tao mo ngayon, Jasper. Pinapagalitan mo pa ang sarili mong tiya ngayon. Sa tingin mo ba dahil lang sa kumikita ka ngayon ay hindi mo na kailangang igalang ang mga nakatatanda sa iyo? Ang tiyahin ni Jasper ay tumatangis ng mas malakas sa pangalawa. Bumangon si Charlie at tinitigan ang asarol sa likod ng pinto. Ituloy mo ang pag-iyak at papatayin kita. Sa tingin mo hindi ko gagawin. Nagbago ang ekspresyon ni Bard at ng kanyang ina. Agad niyang hinayla ang mama niya. Una na po tayo, Nay. Gusto kong makita kung hanggang kailan sila mapupuno ng sarili nila. Walang ekspresyon si Jasper habang pinagmamasdan ang pagtakas ng pamilya. Alam mo ba kung paano hiniram ng tatay ko ang 10,000 na iyon sa kanila sa simula, Wendy? Natural. Umiling si Wendy bilang tugon. Haha, napangisi si Jasper. Ginamit ng tatay ko ang aming baka bilang isang sangla at napilitan pa siyang putulin ang 20% ng lupa ng aming sakahan. Tinatawag nila itong pagpapautang, ngunit maaari rin nilang ninakaw ito. Ang aking ama ay hindi kailanman nakiusap sa sinuman sa buong buhay niya, ngunit siya ay nagmakaawa sa kanila sa loob ng 3 araw para sa akin at napahiya sa 3 araw na iyon. Nilinggan ni Wendy sina Charlie at Sally na tahimik bago bumaling kay Jasper at same time na nagsalita, kailangan mong suklian ang mga magulang mo sa lahat ng ginawa nila, Jasp. Kuwit, sa bahay nila Jasper, masyadong mahirap ang pamilya para magkaroon ng aktwal na muebles, kaya hinayaan na lang nilang maupo si Wendy sa mahabang bench na may kahihiyan sa mga mukha. Isang pamilyar na tanawin ng ibalik ni Jasper si Penelope. Ang kaibahan lang ay si Penelope ay magkakaroon ng ekspresyon ng disgusto at tumanggi na pumasok sa bahay, piniling tumayo sa labas ng pinto na parang ang pagpasok sa bahay ay mahahawaan siya ng mga sakit. Si Wendy, gayunpaman, ay ganap na naiiba. Sa panimula, mas maganda siya kaysa kay Penelope, at hindi siya napigilan ng mahirap na kalagayan ng pamilya. Sa halip, patuloy niyang kinakausap ang mga magulang ni Jasper at tinawag silang Sally at Charlie. Habang pinagkukumpara ang dalawa, nakahinga ng maluwag si Sally. Ang babaeng ito ay maganda at maunawain, 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa kay Penelope. Isang pagpapala ang magkaroon ng ganoong manugang. Isinalaysay ni Sally ang nangyari, pati na rin ang pagkakakilanlan ni Wendy bilang kaibigan ni Jasper kay Charlie. Nakadikit ang mata ng lalaki sa Bentley sa labas nang bigla siyang kausapin ni Wendy. Lahat ng sinabi ko ngayon lang ay totoo, Tiyo Charlie. Talagang kumikita si Jasper ngayon at lahat iyon ay salamat sa kanyang pagsusumikap. Mangyaring huwag intindihin. Si Charlie, na ang ekspresyon ay karaniwang isang solemna, ay nagbigay ng isang bihira at bahagyang nahihiyang ngiti habang hindi natural na sumagot, ay, mabuti iyon. Mabuti iyon. Hindi na siya nagpakita ng init ng ulo at wala na siyang ganang manakit ng mga tao ng asarol, hindi tulad noon sa bahay ng punong nayon. Nagugat na ngayon ang reaksyon niya sa kaba, gaya ng kinikilos ni Sally noon. Pagkatapos sumagot kay Wendy, tumingin si Charlie kay Jasper. Bumalik siya sa mabangis at mahigpit na pigirin ng ama. Buti naman kumikita ka ngayon, at kung kaya mo, bayaran mo ang mga utang ng pamilya natin. Hindi kasama ang 30,000 ngayon, may utang pa kaming 50,000 sa ilan pang kamag-anak. Tumanggaw si Jasper. Nagdala ako ng pera. Babayaran ko silang lahat ngayon. Mabuti. Tumanggaw si Charlie at tumahimik. Nanatili siyang tahimik at hindi nagtanong kay Jasper kung paano siya kumikita o kung ano ang ginagawa niya ngayon. Hindi alam ng mag-amang duo kung ano ang sasabihin. Kumain muna tayo. I'll go kill a chicken. Tumayo si Sally at nagmungkahi. Sasama ako sa iyo, Sally, magiliw na mungkahi ni Wendy. Hindi, dito ka umupo. Hindi mo kailangang tumulong. Natuwa si Wendy, mabilis siyang tinanggihan ni Sally. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 80. Nagluto si Sally ng hapunan na may kasamang masayang tawa. Bumaling si Wendy kay Jasper na may pagmamalaki. Tumawa si Jasper. Ang babaeng ito ay lalong nagpapakyot sa pangalawa. Kuwit. Ang hapunan ay binubuo ng manok, ilang pagkaing gulay, at sopas. Umupo si Jasper at ang kanyang pamilya sa paligid ng hapagkainan. Lubhang gamaan ang kapaligiran at hindi nakabahan si Wendy gaya ng dati.
Sa katunayan, nagsimula siyang aktibong gumaan ang kalooban. Mas nagsalita si Charlie ngayong nandito si Wendy, at pinakanak ang magtatanong sa kanya. Matalino ang ginang, dahil hindi niya ikinwento ang buong pangyayari. Sa halip, sinabi lang niya na nagnenegosyo ang kanyang pamilya at nagtrabaho siya sa commercial bank. Kung tungkol sa mga ordinaryong pamilya, ang isang babae na may ganoong background ng pamilya ang pinakaangkop para sa kanilang anak. Hindi banggitin na si Wendy ay isang magandang babae, at kapwa natuwa sina Sally at Charlie sa kanya. Nakipag-inuman si Jasper kasama si Charlie at sinabing, "Tay, nitong mga taon, masyado ko na kayong naabala sa inyong dalawa." Hindi man lang nagtaas ng ulo si Charlie. "Ano bang pinagsasabi mo? Parte na ng buhay namin bilang magulang mo." Mapait na tumawa si Jasper. "Nakipaghiwalay na ako kay Penelope." Agad namang nagpanteng ang tenga ni Wendy sa topic. "Mabuti naman kung ganoon." Natuwa si Charlie. "Ang babaeng ito ay mas mahusay kaysa kay Penelope. Nagkakilala pa kami ni Wendy. Hindi pa kami nagkakasama, pero sandali na lang bago natin gawin. Bumalik ka sa amin mamayang gabi, Dad. Bumili ako ng bagong bahay, pwede na tayong tumira," mungkahi ni Jasper. "Hindi," tumanggi si Charlie nang hindi nag-iisip. "Hindi ako maaaring maging malaya sa lungsod tulad ng sanayon," paliwanag ni Charlie. Giit ni Jasper, sinabing, "Bumili ako ng ilang villa sa lungsod kanina. Mabubuhay kayong dalawa sa isa. May garden pa sa gilid kung saan pwede kang magtanim ng mga gulay at bulaklak. Bahala na ang lahat." Natahimik si Charlie. "Alam kong malaki ang sakripisyo ninyo ni nanay para sa akin, tatay. Alam kong nananahimik ka tungkol sa kung paano kami na maltrato ni Penelope dahil lang sa nagustuhan ko siya. Pero iba na ngayon. Gusto ko lang maging masaya kayong dalawa." Sincere naman si Jasper. "Ipapaayos ko ang nanay mo pagkatapos ng hapunan. Remember to pay the money back," paalala ni Charlie. "Hindi ko malilimutan," masayang tugon ni Jasper, "hindi kapag ang dignidad ng pamilyang Lane ay nasa linya." "Brat," ngumiti si Charlie at naglakad pabalik sa bahay. Pagkatapos ng hapunan, isinama ni Jasper si Wendy para bayaran ang lahat ng pagkakautang ng kanyang pamilya. Maliban sa pamilya ni Bard, karamihan sa kanyang mga kamag-anak ay naawa sa kanyang pamilya, kaya mas nagpapasalamat sila kaysa sa sama ng loob. Malinaw si Jasper pagdating sa mga pamilyang ito. Ibabalik niya ang 10,000 para sa bawat ilang libo na hiniram ng kanyang pamilya, at 15,000 kapag humiram sila ng 10,000. Hindi naman sa ayaw magbigay ni Jasper ng higit pa, dahil ang tubo lamang na kinita niya sa isang araw sa kanyang kayamanan ay higit pa sa halagang ibinayad niya ngayon. Ito ay lamang na ang mga tao ay madalas na samantalahin ang kabaitan. Magtatanam lamang siya ng mga binhi ng puot kung nagbigay siya ng labis. Nang makaikot, nalaman ng buong nayon na nakarating ang anak ni Charlie sa lungsod. Masyado pa siyang bukas palad para bayaran ang mga utang nila. Pinuri siya ng buong nayon. Bumalik si Jasper sa bahay upang makita si Charlie at ang kanyang ina na nakaimpake na at handa nang umalis. Kaunti lang ang damit nila kaya handa na silang umalis anumang oras. Pagkalak ng pinto, personal na pumunta si Jasper sa bahay ng punong nayon at hiniling na bantayan niya ang kanyang lupain. Hindi na magiging ganoon kabait si Jasper kung susubukang kunin muli ito ng pamilya ni Bard sa kanila. Wala talagang pakialam si Jasper sa kapirasong lupa, ngunit tumanggi siyang gawin ng kanyang tiyahin ang gusto nito. Kung gusto niya ito, gagawin niya ang lahat para itago ito sa kanya. Not to mention na ito ay isang bagay na ibinigay ng kanilang mga ninuno kay Charlie, kaya hindi ito maaaring ibigay. Ito ay tungkol sa dignidad ng pamilya Lane. Matapos asikasuhin ang lahat, inilagay ni Jasper ang mga bagahe ng kanyang mga magulang sa trunk at umalis sa Lane Village, patungo sa lungsod. Nakaupo sa kotse, hinawakan ni Sally kung saan-saan bago siya bumulalas. Ang kotseng ito ay talagang komportable. Siguradong malaki ang gastos, di ba? Pinigilan ni Charlie ang kanyang mga salita, ngunit ang kanyang tingin ay puno ng paghanga. Ang mga magulang ni Jasper ay hindi pa nakasakay sa isang mamahaling sasakyan, kaya wala silang masyadong alam tungkol sa kanila, ngunit kung ang mga sasakyang ganito kalibre ay komportable o hindi ay mararamdaman sa sandaling sila ay nakaupo sa loob. Napangiti si Wendy. "Hindi ito mura, ngunit lahat ng ito ay pinaghirapan ng iyong anak." "Mahirap siguro,"
Sumakit ang puso ni Sally sa anak. Tinakpan ni Wendy ang bibig at ngumiti bago tumingin kay Jasper ng mataman habang nagmamaneho ang isa. Oo, hindi naging madali. Napakahirap, sa katunayan, na umupo sa likod ng isang computer at ilipat ang mouse habang nagtatype sa keyboard. Kumita siya sa loob lamang ng ilang minuto. Kuwit, makalipas ang ilang oras, sa Villa area ng Mirage City, ipinarada ni Jasper ang kanyang sasakyan sa pintuan ng villa na matagal na niyang napili at pumasok sa bahay kasama ang kanyang gulat na mga magulang. Nay, tatay, dito na po kayo titira mula ngayon. Papatrabaho ko si Wendy ng 2 kasambahay para sa iyo bukas para alagaan ka. Parehong umiling sina Sally at Charlie. Anong mga kasambahay? Nagsasayang lang sila ng pera. Bakit may nag-aalaga sa atin kung kaya naman nating gumalaw mag-isa? Huwag kang kumuha ng kasambahay. Huwag mag-aksaya ng pera. Pumayag naman si Charlie. Umiling si Jasper ngunit hinayaan niyang bumaba ang paksa. Inabot ni Jasper kay Sally ang isang card, ang susi ng villa, at ilang bundle ng cash. Kapitbahay lang ako pero kadalasan busy ako, kaya ingatan mo na lang ang sarili mo. Magiging okay na ako. Pupunta kami ni Wendy para maghapunan at sasamahan ka kapag libre na tayo. Itago ang pera, at ang password sa card ay ang aking kaarawan. Huwag kang mag-alala tungkol sa paggastos ng pera. Tinanggap ni Sally ang card at nangako, ngunit tila halata na pinaplano niyang itago ang card at isave ang pera, hindi gustong gastusin ito. Walang magawa si Jasper, dahil nasanay na ang kanyang mga magulang sa pagiging matipid. Halos imposible para sa kanyang mga magulang na magsimulang mag-splurge ngayon. Ngunit iyon ay isang ugali na maaaring dahan-daang baguhin. Kahit papaano ay mas maayos na ang kanilang pamumuhay ngayon. Sinamahan ni Wendy ang matandang mag-asawa, at naglakad-lakad sila paakyat baba sa villa para maging pamilyar sa kanilang bagong tahanan. Samantala, tumawag si Jasper at naglakad papunta sa entrance ng villa. Ayon sa iyong mga tagubilin, Mr. Lane, na-upload namin ang bagong compressed na program na wala pang 1 MB ngayong gabi at ang feedback ng customer ay maganda. Ang aming mga nakarehistrang user ay lumampas sa 7 milyon, at nakarating kami sa pinakamataas na bilang ng 3 milyong online na gumagamit. Puno ng pananabik ang boses ni Hudson. Magandang trabaho, ngumiti si Jasper. Pero, Mr. Lane, nakatanggap lang ako ng notification mula sa isang matandang kaklase na nagtatrabaho sa Sena, ang pinakamalaking portal website sa loob ng bansa. Hinahangad nila ang aming bilang ng mga user at lihim na gumagawa ng bagong software ng instant messaging para atakihin kami. Baka magkaproblema tayo.